Ang umaga sa Quiapo, Maynila ay sadyang maalinsangan. Ang amoy alat na dala ng hangin mula sa Ilog Pasig ay humahalo sa singaw ng basang lupa. Sa di kalayuan, ang tunog ng kampana mula sa simbahan ay dahan-dahang napapalitan ng ingay ng mga gulong ng tricycle at sigawan ng mga tindero na nagsisimula ng magbukas ng kanilang mga pwesto. Sa gilid ng pangunahing kalsada na patungo sa pusod ng lungsod, nakatayo ang isang palengke na naging sentro na ng buhay ng mga taga roon sa loob ng maraming dekada. Dinarayo ito ng mga tao mula sa mga kalapit na barangay hindi lang para mamili, kundi para maramdaman ang kakaibang init at hiwagang bumabalot dito. Sa pagitan ng masisikip na eskinita ng palengke, may isang pwesto ng karne na laging dinudumog. Sa ibabaw ng isang malaking mesang gawa sa kahoy, nakahanay ang mga piraso ng sariwang pulang karne, maayos na nakaayos. Ang may-ari nito ay isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Lando. Lagpas na siya sa 65 taong gulang. Medyo kuba na ang kanyang katawan, ngunit ang kilos ng kanyang mga kamay ay mabilis pa rin, parang sa isang binata. Puno ng guhit ng edad ang kanyang mukha, ngunit isang malumanay na ngiti ang laging sumasalubong sa sinumang lumalapit. 30 taon na siyang nagtitinda sa palengke ng Quiapo, mula pa noong ang lugar ay hanay lamang ng mga barong-barong na gawa sa pawid. Kilala siya bilang pinakamatapat na tindero, hindi kailanman nandaya sa timbangan, hindi sumisigaw sa mamimili at laging isinasara ang kanyang pwesto ng may kasamang dasal. Tinatawag siyang di lolo ng palengke ng mga kabataan, habang ang mga ina ng tahanan ay naniniwala na ang karne mula sa kanyang mga kamay ay laging mas malambot. Noong umagang iyon, gaya ng dati, nakatayo si Mang Lando sa likod ng kanyang mesa, ay hawak na malaking kutsilyo. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso habang hinihiwa niya ang sariwang karne. Malat ang kanyang boses, ngunit palakaibigan ng bumati. Magandang umaga, Aling Nena. Yung dati pa rin ba, Kasim o Tadyang? Isang maliit na tawa ang pinakawalan ng kanyang suki. Yung dati na lang ho, Mang Lando. Yung para sa nilaga. Talagang masarap ang hiwa ninyo. Paborito ng mga anak ko. Ngumiti lamang si Mang Lando. Ang biyaya ay galing sa itaas. Ang mahalaga, nagbebenta tayo ng tama. Ang mga ganitong usapan ay dumadaloy araw-araw. Sa kanyang pwesto, hindi lang karne ang binibili ng mga tao, kundi pati na rin mga kwento. May tawanan, may pagbabahagi ng problema, at mayroon ding dumarating para lang makinig sa kanyang mga payo. Ngunit sa likod ng kabaitang iyon, may isang bagay na laging ipinagtataka ng mga bagong dating. Isang malansang amoy, hindi tulad ng ordinaryong karne ng baka, na minsan ay lumilitaw at nawawala. Ngunit ang nakapagtataka, wala ni isang lumang mamimili ang nagrereklamo. Tila ba sanay na ang lahat? Si Marco Reyes ay nakatayo sa dulo ng eskinita, nagmamasid mula sa malayo. Isa siyang batang mamamahayag na kararating lang mula sa isang media outfit sa Quezon City. 2 linggo na siyang naglilibot sa Maynila, naghahanap ng isang kawili-wiling kwento. Ang Quiapo, isang lugar na mayaman sa kasaysayan at mga lihim na hindi pa nabubunyag, ay umakit sa kanya mula pa noong una niyang pagtapak. Naniniwala siyang bawat palengke ay may sariling pulso, isang sikretong maaaring maging malaking balita. Habang nagsusulat sa kanyang maliit na kwaderno, mabilis ang kanyang mga salita, pwesto ni Mang Lando, pinakamarami ang tao sa palengke ng Quiapo. Mas mura ang presyo kaysa sa iba. 30 taon nang nagtitinda, laging sariwa ang karne. Pero saan nanggagaling ang lahat ng karning ito? Kumunot ang kanyang noo. Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa kanyang isipan mula pa noong 2 araw na nakalipas, nang una niyang maamoy ang kakaibang alingasaw mula sa pwesto. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Marco ang isang payat na binata na may dalang malaking itim na sako na lumalapit sa pwesto ni Mang Lando. Dumating ang binata ng walang imik, inilagay ang sako sa ilalim ng mesa, at umalis nang hindi lumilingon. Mabilis ang kanyang kilos, tila sanay na sanay na. Walang palitan ng pera, walang usapan. Si Mang Lando ay nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa na parang walang nangyari. Tiningnan muli ni Marco ang kanyang mga tala. Sa tuwing maubos ang stock ng karne, dumarating ang itim na sakong iyon. Walang delivery truck, walang palatandaan mula sa isang katayan. Nagsimula siyang makaramdam na ang palengke na ito, na tila ordinaryo, ay nagtatago ng isang bagay na mas madilim. Ngunit bilang isang mamahayag, alam niyang hindi siya maaaring magbintang ng walang ebidensya.
Kaya noong umagang iyon, nagmasid lamang siya. Ang palengke ay lalong nagsisikip. Ang sigawan ng mga nagtitinda ng gulay ay nagsasagutan, ang tunog ng mga manok na tumitilaok ay humahalo sa yabag ng mga mamimili, at ang amoy ng sariwang sili, tuyo, at dugo ng karne ay nagsasama-sama sa isang kakaibang halimuyak na tatak ng isang tradisyonal na pamilihan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Lando ay patuloy na nagtatrabaho ng mahinahon. Hindi nawawala ang kanyang ngiti. Ilang mga tindero ang tumitingin sa kanya ng maihalong paghanga at inggit. Isa sa kanila, si Aling Nena, ang nagsabi kay Marco na nagkukunwaring bumibili ng gulay. Kakaiba talaga yang matandang yan, iho. Hindi na ubusan ng karne. Sa tuwing wala ng stock ang iba, siya marami pa rin. Tumingin sa kanya si Marco habang bahagyang umingiti. Saan po kaya siya kumukuha ng supply? Tumingin si Aling Nena sa kaliwat kanan bago bumulong, ang sabi, sa isang katayan daw malapit sa ilog. Pero kung saan eksakto, walang nakakaalam. Ang mga salitang iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Marco. Isang katayan malapit sa ilog. Narinig na niya ang mga usap-usapan na dati, may isang lumang bodega sa lugar na iyon na nasunog ngunit hindi na naayos. May ilang mangingisda pa nga ang nagsasabing minsan ay may naririnig silang kakaibang ingay mula roon tuwing gabi. Sumulat si Marco ng isa pang tala, nagpa siyang alamin pa ang tungkol dito. Pagsapit ng tanghali, ang init ng araw ay tumagos na sa yero ng palengke. Ang singa ng dugo at karne na humalo sa pawis ng mga tindero ay nagparamdam ng lagkit sa hangin. Tinakpan ni Mang Lando ang kanyang ilong ng isang kupas na tela at binuhusan ng tubig ang mesa. Ngunit ang nakapagtataka, lalong tumindi ang malansang amoy. Si Marco, na nakatayo sa di kalayuan, ay nasusuka. Alam niya ang amoy ng dugo ng hayop, ngunit iba ito. Mas matapang, mas nanunuot. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras. Ang tingin ni Mang Lando ay hindi na malumanay tulad ng dati. Mayroong isang bagay sa likod ng mga matang iyon. Isang bagay na nagpatayo ng balahibo ni Marco. Ngunit ilang sandali lang, muling umiti ang matanda. Isang ngiti na mainit ngunit nagtatago ng isang lihim. Nang araw na iyon, umuwi si Marco na may mabigat na kalooban. Ang ingay ng palengke ay umaalingaw pa rin sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng pagkabalisa. Alam niyang kabubukas niya pa lang ng unang pahina ng isang mahabang kwento na hindi lahat ay mailakas ng loob na basahin. Sa dulo ng kalsada patungo sa kanyang tinutuluyang apartment, muli niyang tiningnan ang palengke ng Quiapo na dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng sinag ng hapon. Sa di kalayuan, si Mang Lando ay nakatayo pa rin sa likod ng kanyang mesa, ngumingiti ng palakaibigan sa huling mamimili ng araw na iyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang ngiting iyon ay hindi na nagdulot ng kapayapaan. May isang lamig na hindi maipaliwanag. Tila ba ang palengke ay humihinga ng isang nakaraan na hindi pa tapos. Ang gabi ay dahan-dahang bumaba sa Quiapo. Isang manipis na ambon ang bumasa sa mga kalsada at ang tunog ng mga barge sa ilog ay maririnig na parang isang malayong awit. Mula sa bintana ng kanyang masikip na apartment, tiningnan ni Marco ang palengke na ngayon ay madilim na. Ilang mga dilaw na lamang ang nananatiling nakasindi, sumasalamin sa mga sanaw ng tubig. Ang anino ng mga gusali sa palengke ay mukhang isang matandang nakatitig pabalik sa katahimikan. Mula pa kaninang hapon, hindi na mapakali ang kanyang isipan. Ang malansang amoy sa pwesto ni Mang Lando ay nananatili pa rin sa kanyang pang-amoy. Ang titig ng matanda ay ayaw ding mawala sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magsulat ng isang simpleng ulat tungkol sa palengke, ngunit bawat pangusap ay tila walang laman. May malakas na puwersa sa kanyang dibdib na nag-uudyok sa kanyang bumalik doon. Tila may isang bagay na naghihintay na matuklasan. Binuksan niya muli ang kanyang kwaderno. Ang kanyang sulat kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa malamig na hangin. Laging available ang stock ng karne. Hindi malinaw ang pinanggagalingan. Payat na binata na nagdadala ng itim na sako. Katayan sa tabi ng ilog. Lahat ay magkakaugnay ngunit hindi pa malinaw. Tumingin si Marco sa isang blankong papel at dahan-dahang sumulat. Totoo bang karne lang ng baka ang ibinebenta? Ang tanong na iyon ay parang isang maliit na baga na unti-unting lumalaki sa kanyang isipan. Kinabukasan, kulay abo ang langit ng Quiapo. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng putik at dula sa mga daanan ng palengke.
Ngunit gaya ng dati, ang pwesto ni Mang Lando ay nananatiling abala. Ang sigawan ng mga mamimili ay humahalo sa tawanan at biruan. Tila walang nagbago. Tila walang sikretong itinatago sa likod ng amoy ng karne na kumakalat sa hangin. Dumating si Marco ng mas maaga. Nagdala siya ng isang maliit na kamera at ang kanyang kwaderno sa bulsa ng kanyang jacket. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang upang hindi makatawag ng pansin. Tumayo siya malapit sa pwesto ng isda, nagkukunwaring kumukuha ng litrato ng palengke. Mula roon, kitang-kita niya ang bawat kilos ni Mang Lando. Ang matanda ay tila gaya pa rin ang dati, palakaibigan, palangiti at mabilis magtimbang ng karne. Ngunit alam ni Marco na may isang bagay sa likod nito na hindi normal. Pagkatapos maghintay ng halos 1 oras, muling lumitaw ang payat na binata na nakita niya kahapon. Matangkad at tuyot ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay maputa, parang kulang sa tulog. Dala niya ang parehong malaking sako, itim at mabigat. Sa mabilis na hakbang, lumapit siya sa pwesto, inilagay ang sako sa ilalim ng mesa, at umalis ng walang imik. Tumingin si Marco sa kanyang relo. Hindi pa gaanong katanghalian, ngunit may bagong karne na dumating. Ibig sabihin, sa isang araw, 2 beses ang supply. Alam niyang hindi iyon karaniwan. Sa ibang palengke, ang supply ay dumarating lang sa umaga mula sa mga opisyal na katayan, ngunit dito, tuloy-tuloy ang pagdating ng walang anumang palatandaan ng malaking sasakyan. Mabilis siyang nagsulat sa kanyang kwaderno. Ang pinagmumulan ng karne ay posibleng mula sa isang ipinagbabawal na lugar. Nais niyang sundan ang binata, ngunit hinarangan siya ng mga mamimili. Ang payat na binata ay nawala na sa pagitan ng masisikip na eskinita ng palengke. Nagpasya siyang lapitan ng direkta ang pwesto ni Mang Lando. Magandang umaga po, Mang Lando. Sariwa po talaga ang karne ninyo, ano, sabi niya habang nakangiti. Tiningnan siya ni Mang Lando sandali bago sumagot ng isang malumanay na ngiti. Biyaya mula sa Diyos, iho. Kung tapat ka sa trabaho mo, laging pinagpapala ang resulta. Gusto mo bang bumili ng kaunti? Yumiling si Marco. Hindi pa po. Isa po akong mamamahayag mula sa Maynila. Naghahanap po ako ng kwento tungkol sa mga alamat na tindero dito sa Quiapo. Narinig ko pong 30 taon na kayo rito. Tumawa ng bahagya si Mang Lando. Malalim ang kanyang boses. Ang tagal na nga, ano? Kung bibilangin, para ko ng sariling bahay ang palengking ito. Noong nagsisimula pa lang ako, lupa pa ang sahig. Ngayon, sementado na, pero pareho pa rin ang pakiramdam. Ang lugar na ito ang saksi ng buhay ko. Mabilis na nagtala si Marco. Sinadya niyang iwasan ang tanong tungkol sa pinagmumulan ng karne. Alam niyang kapag masyadong direkta, maaaring maghinala ang tao. Tiningnan niya ang malaking mesang kahoy. Ang mga bakas ng hiwa ng karne ay nangingitim at may manipis na agos ng pulang tubig na dumadaloy patungo sa kanal. Sa gitna ng malansang amoy, naramdaman niya ang isang mas matapang na amoy, parang dugo ng tao. Dahan-dahan siyang lumunok, pinipigilan ang biglaang pagkahilo. Napansin siya ni Mang Lando at muling ngumiti. Iho, kung mamamahayag ka, mag-ingat ka sa pagsusulat tungkol sa palengke. Maraming kwento dito, pero hindi lahat ng kwento ay masarap pakinggan. Patag ang tono ng kanyang boses, ngunit bawat salita ay tila may bigat. Kinilabutan si Marco. Sinubukan niyang tumawa para takpan ang kanyang kaba. Gusto ko pong makinig ng mga kwento, Mang Lando. Minsan, yung mga hindi masarap pakinggan ang pinaka-interesante para sa mga mambabasa. Tinitigan siya ni Mang Lando ng matagal bago dahan-dahang nagsalita. Minsan, ang katotohanan ay nagpapagising sa tao sa buong magdamag. Tandaan mo yan, iho. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Marco. Hindi niya maintindihan kung iyon ba ay isang payo o isang babala. Pagsapit ng tanghali, umalis si Marco sa palengke. Umupo siya sa isang maliit na kapihan sa kabilang kalsada, tinitingnan ang pwesto mula sa malayo. Ang hangin mula sa ilog ay nagdala ng amoy alat na humalo sa amoy ng karne na nakakapit pa rin sa kanyang isipan. Nag-order siya ng kapeng barako at muling binuksan ang kanyang kwaderno. 30 taon nang nagtitinda, laging sariwa ang karne, hindi malinaw ang supply, payat na binata, katayan sa tabi ng ilog. Binasa niya ang mga pangusap na iyon ng paulit-ulit.
Sa kanyang dibdib, may halo ng takot at pag-usisa. Alam niyang nakapasok na siya sa isang mapanganib na teritoryo, ngunit doon mismo matatagpuan ang katotohanang hinahanap niya. Nang hapon na iyon, habang papalubog ang araw, muling tiningnan ni Marco ang palengke. Mula sa likod ng usok ng sigarilyo at ng dagsaan ng mga tao sa kalsada, nakita niya ang anyo ni Mang Lando na nililinis ang kanyang mesa. Ang tubig na kanyang ibinuhos ay sumasalamin ng kulay pula sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Sandaling naisip ni Marco, baka pakiramdam ko lang ito, baka lahat ng ito ay nagkataon lang. Ngunit nang makita niya ang payat na binata na dumaan sa likod ng pwesto na may dalang isa pang itim na sako, muling nanginig ang kanyang puso. May isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Isang bagay na nagpaparamdam na ang lumang palengke ay tila may sariling buhay, humihinga ng isang sikretong hindi natutulog. Isinara ni Marco ang kanyang libro. Alam niyang hindi siya makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Ang palengke ng Quiapo ay hindi na lamang isang lugar ng bentahan para sa kanya. Ito ay naging isang entablado para sa isang madilim na kwento na dahan-dahang nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Kinagabihan, ang hangin sa Quiapo ay tila mabigat. Ang langit ay makulimlim at walang bituin, at ang tunog ng mga barge mula sa ilog ay mas malakas kaysa karaniwan. Nakaupo si Marco sa kanyang kama, nakatitig sa kanyang kwaderno na puno na ng mga sulat. Hindi mapakali ang kanyang isipan. Sa tuwing sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ang anino ng itim na sako ay laging lumilitaw. Alam niya ang isang bagay. Kung gusto niyang mahanap ang katotohanan, kailangan niyang maglakas loob na sundan kung saan dinadala ang sako. Tumayo siya, nagsuot ng manipis na jacket, at nagdala ng maliit na flashlight sa kanyang bulsa. Sa labas, ang mga kalsada ng palengke ay tahimik na. Tanging mga tira-tirahan ng gulay at ang malansang amoy ang naiwan sa hangin. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap ng mahina, ang iba ay patay dahil sa ulan kaninang hapon. Dahan-dahan si Marco naglakad. Maingat ang kanyang mga hakbang upang hindi makalikha ng ingay. Ang masisikip na eskinita sa pagitan ng mga kahoy na pwesto ay mukhang nakakatakot. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng mga daga na tumatakbo sa pagitan ng mga walang lamang kahon. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga, pinatalas ang kanyang pandinig. Gusto niyang mahanap ang daan na tinatahak ng payat na binata. Sigurado siyang hindi ito dumadaan sa pangunahing kalsada. Tiyak na may isang espesyal na daanan patungo sa imbakan ng karne. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad sa eskinita, nakakita si Marco ng isang maliit na liwanag sa dulo ng isang eskinita. Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa likod ng isang kinakalawang na pader na yero, narinig niya ang tunog ng mga yapak. Sumilip siya sa isang maliit na butas at nakita ang anyo ng payat na binata. Dala-dala nito ang malaking sako sa kanyang balikat, eksakto tulad ng nakita niya sa palengke. Huminto ito sa harap ng isang lumang pintong bakal at kumatok ng 3 beses na may tiyak na ritmo. Narinig ang kalansing ng susi mula sa loob. Bahagyang bumukas ang pinto. Pumasok ang binata at muling isinara ito. Lumunok si Marco. Alam niyang ito na ang lugar na hinahanap niya. Dahan-dahan siyang lumapit, idinikit ang kanyang tainga sa malamig na pader na bakal. Mula sa loob, narinig niya ang tunog ng umaagos na tubig at nagbabangga ang metal. Paminsan-minsan, may tunog na parang may inihulog sa isang malaking lalagyan. Binuksan niya ang kanyang maliit na flashlight, naghahanap ng siwang sa paligid ng pinto. Sa ibabang bahagi, may isang maliit na butas kung saan tumutulo ang tubig. Ang kulay ng tubig ay hindi malinaw kundi madilim na pula. Lumuhod si Marco, tinitingnan ito ng may halong damdamin. Alam niya ang amoy ng dugo ng hayop, ngunit ito ay mas matapang, mas nanunuot. Naramdaman niyang nasusuka siya, ngunit ang takot ay natalo ng kanyang pag-usisa. Gamit ang nanginginig na kamay, kumuha siya ng isang piraso ng tissue mula sa kanyang bag at dahan-dahang idinampi sa tumutulong likido. Agad na namatsahan ng pula ang tissue. Inilagay niya ang tissue sa isang maliit na plastic. Sa kanyang isipan, bumulong siya, ito na siguro ang unang ebidensya. Ngunit bago pa siya makatayo, isang malalim na boses ang narinig mula sa loob. Bilisan niyo dyan, darating si Don Rafael para mag-inspeksyon. Tumayo si Marco, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nakilala niya ang pangalang iyon.
Don Rafael, marahil ang tinutukoy ay si Don Rafael de Leon, ang kinikilalang lider ng komunidad at pinuno ng kooperatiba sa palengke, isang pangalan na naririnig niya bilang isang mabuti at mapagbigay na tao. Ngunit bakit binanggit sa isang lugar na tulad nito? Umatras siya ng ilang hakbang, nagtago sa likod ng mga kahon na kahoy. Mula sa isang maliit na siwang, nakita niyang bumukas muli ang pintong bakal. Lumabas ang payat na binata na may dalang malaking timba. Sa likod niya, lumitaw ang anyo ni Mang Lando. Ang matandang mukha ay iba na sa nakita niya kaninang hapon. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng isang malamig na titig na nagpanginig kay Marco. Dahan-dahan nagsalita si Mang Lando, ngunit malinaw ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan ng gabi. Siguraduhin mong malinis lahat, walang dapat maiwan. Pagdating ni Don Rafael, ayaw niyang makakita ng nagkalat na dugo. Tumango ang binata at bumalik sa loob. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga. Kaya totoo, may ugnayan si Mang Lando at si Don Rafael de Leon. Halos hindi siya makapaniwala na ang taong itinuturing na haligi ng palengke ay sangkot sa isang bagay na kahina-hinala. Alam niyang kailangan niyang i-record ang lahat ng ito, ngunit masyadong nanginginig ang kanyang mga kamay para buksan ang kamera. Naaalala na lamang niya ang bawat segundo ng pangyayaring iyon sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas muli si Mang Lando. May hawak siyang isang maliit na sako na inilagay niya sa isang malaking bag. Tumingin siya sa paligid ng may matalim na tingin. Sa isang sandali, halos magtama ang kanilang mga mata. Mabilis na yumuko si Marco. Tila huminto ang kanyang puso. Nagdasal siya na sapat ang anino ng mga kahon para itago siya. Ang ilang segundo ay parang habang buhay. Sa wakas, umalis si Mang Lando kasama ang payat na binata. Naglakad sila patungo sa direksyon ng palengke, iniwan ang pintong bakal na ngayon ay mahigpit ng nakasara. Naghintay si Marco hanggang sa mawala ang tunog ng kanilang mga yapak, bago siya naglakas loob na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa pinto at idinikit ang kanyang palad. Malamig, basa at malagkit ang metal. Mula sa siwang sa ilalim ng pinto, patuloy na tumutulo ang pulang tubig. Tinitigan niya ito ng matagal bago bumulong sa kanyang sarili. Hindi lang ito isang pwesto ng karne, ito'y isang bagay na mas malaki. Tumatakbo ng bahagya, iniwan ni Marco ang lugar na iyon. Ang hangin ng gabi ay tumatago sa kanyang balat, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang kamay, may isang maliit na plastik na naglalaman ng pulang tissue. Kahit maliit, ang bagay na iyon ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng sikreto ng palengke ng Quiapo. Pagdating niya sa pangunahing kalsada, malakas ang ihip ng hangin mula sa ilog, dala ang amoy ng asin at dugo. Tumingin siya sa madilim na langit sa itaas ng mga daungan. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay. Ang umaga sa Quiapo ay dumating na may makulimlim na langit. Ang natirang ulan kagabi ay nag-iwan ng kahalumigmigan sa hangin at dula sa mga daanan ng palengke. Nakaupo si Marco sa isang maliit na kapihan malapit sa sakayan ng jeep, nakatitig sa isang tasa ng kapeng barako na lumalamig na. Namumugto ang kanyang mga mata dahil halos hindi siya nakatulog kagabi. Sa loob ng kanyang bulsa, nakatago ang maliit na plastik na may pulang tissue. Ang unang ebidensya na dinala niya ng may nanginginig na mga kamay. Binuksan niya ang kanyang kwaderno at mabilis na nagsulat. Bodega sa likod ng palengke, malaking timba, tumutulong dugo, itim na sako, Mang Lando, Don Rafael de Leon, lahat ay konektado. Binasa niya ang pangungusap na iyon ng paulit-ulit, sinusubukang tiyakin na hindi siya nananaginip. Ngunit ang malansang amoy na nakakapit pa rin sa kanyang damit ay sapat na paalala na lahat ng iyon ay totoo. Habang humihigop ng kape, tumingin si Marco sa paligid. Halos walang tao sa kapihan. Tanging dalawang matandang lalaki ang nag-uusap ng mahina sa isang sulok. Mula sa kusina, narinig niya ang tunog ng kutsarang tumatama sa baso. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili, ngunit patuloy siyang binabagabag ng pagkabalisa. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa babala ni Mang Lando kagabi. Maraming kwento sa palengking ito, pero hindi lahat ay masarap pakinggan. Ang pangungusap na iyon ngayon ay parang isang itim na anino na nakadikit sa kanyang tainga. Alam niyang anumang itinatago sa likod ng palengke ay hindi maliit na bagay. Nagpasya siyang tawagan ang isang kakilala sa Maynila.
Isang opisyal ng pulis na nagngangalang Inspektor Aguirre, na dati nang tumulong sa kanya sa isang ulat tungkol sa krimen. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Pagkatapos ng ilang ring, isang malalim na boses ang narinig sa kabilang linya. Hello, sino to? Inspector Aguirre, si Marco Reyes po ito. Yung mamamahayag. Ah, Marco, ang tagal na. Nasaan ka ngayon? Nasa Quiapo po ako. May kakaiba po dito sa palengke. Sa tingin ko, may malaking bagay na itinatago. Baka may kinalaman sa mga nawawalang tao. Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Aguirre ay naging mas mahina ngunit matigas. Mag-ingat ka, iho. Alam mo, hindi lahat ng bagay ay pwede mong isulat. Maliit lang ang Quiapo. Kapag ginalaw mo ang malaking pangalan, baka lumubog ka bago mo pa malaman kung ano ang nangyari. Kumunot ang noo ni Marco. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Inspektor? Huminga ng malalim si Aguirre. Marami ng batang mamamahayag ang dumating dyan para maghanap ng malaking balita, pero hindi lahat ay nakauwi ng ligtas. Naputol ang tawag. Tinitigan ni Marco ang screen ng kanyang telepono nang may kumakabang dibdib. Ang boses ni Aguirre ay hindi lang isang babala, kundi takot din. Alam niyang may isang bagay na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Habang nag-iisip pa siya, isang matandang lalaki ang umupo sa silya sa tapat niya. Kupas ang kanyang damit, at isang sombrerong pangmangingisda ang tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Ngumiti siya ng bahagya. Ikaw yung mamamahayag galing Maynila, di ba? Nagulat si Marco. Ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Opo. Bakit po? Nag-uusap na ang mga tao sa palengke. May isang binatang mahilig daw magsulat-sulat at kumukuha ng litrato. Mag-ingat ka, iho. Maraming mata sa palengking iyan. Tinitigan siya ni Marco ng matalim. Sino po kayo? Tumawa ng mahina ang lalaki. Hindi mo na kailangang malaman ang pangalan ko. Pero makinig ka. Kung may kumatok sa pinto mo mamayang gabi, huwag mong bubuksan. Sa lugar na ito, hindi lahat ng bisita ay dumarating para makipagkamay. Tumayo ang lalaki, nagbayad ng kanyang kape at umalis na lang. Natigilan si Marco. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa kanya. Tiningnan niya ang kalsada sa labas ng kapihan, ngunit ang matanda ay nawala na sa isang kanto. Kinaumagahan, nagpasya si Marco na bumalik sa palengke. Gusto niyang tiyakin kung binabantayan pa rin ang bodega. Ngunit pagdating niya roon, iba na ang pakiramdam. Ilang mga tindero ang tumingin sa kanya ng kakaiba. Tila alam nila kung sino siya. Nagkunwari siyang abala sa pagkuha ng litrato ng mga gulay at isda, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na hinahanap ang anyo ni Mang Lando. Ngunit sa araw na iyon, hindi nakita si Mang Lando. Walang laman ang kanyang pwesto, tanging ang mesang kahoy na basa pa. Isang tindero sa tabi niya ang nagsabi habang nag-aayos ng manok, hindi pumasok si Mang Lando ngayon, may sakit daw. Pero kakaiba, kaninang umaga may isang itim na sasakyan na huminto sa harap ng pwesto niya. Dalawang lalaki ang bumaba na may dalang malaking sako. Walang nakakaalam kung ano ang laman. Mabilis na nagtala si Marco. Itim na sasakyan, malaking sako. Umaga, wala si Mang Lando. Lahat ay tila mas lalong kahina-hinala. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanyang apartment nang may pag-iingat. Sa bawat kanto, nararamdaman niyang may mga matang sumusunod sa kanya. Pagdating sa kanyang kwarto, isinara niya ng mahigpit ang pinto at umupo sa sahig habang yakap ang kanyang bag. Sa labas, nagsimula na namang umulan, tumatama sa yero at sa mga bintanang kahoy. Sinubukan niyang magsulat ng kumpletong ulat para ipadala sa kanyang editor. Mabilis ang kilos ng kanyang mga kamay sa laptop. Ngunit sa tuwing tinatype niya ang pangalan ni Don Rafael de Leon, biglang kumikislap ang screen ng kanyang laptop. Sinubukan niya ulit at pareho ang nangyari. Tinitigan niya ang blankong screen nang may humihingal na hininga. Sa gitna ng tunog ng ulan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Tigilan mo na ang pagsusulat tungkol sa palengke ng Quiapo. Kung hindi, ikaw ang susunod na magiging balita. Natigilan si Marco, nanginginig ang kanyang mga kamay.
Binasa niya ang mensahe ng paulit-ulit, tinitiyak na hindi siya nagkakamali. Sa labas, kumidlat, panandali ang nagliwanag ang kanyang maliit na kwarto. Sa liwanag na iyon, nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa likod ng bintana. Isang saglit lang, ngunit sapat na para manigas siya sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, tumingin sa labas. Walang tao sa kalsada, tanging mga sanaw ng tubig at ang ilaw sa poste na nanginginig sa ihip ng hangin. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay ayaw mawala. Alam niyang simula ngayong gabi, hindi na lang siya naghahanap ng katotohanan, hinahabol na rin siya ng mga nagtatago nito. Ang umaga sa Quiapo ay laging nagsisimula sa tunog ng mga kampana mula sa simbahan na humahalo sa ingay ng mga jeep at tricycle. Ang mga nagtitinda ng sampagita ay naglalatag na ng kanilang paninda, at ang amoy ng insenso ay humahalo sa singaw ng sariwang pandesal. Ngunit sa umagang iyon, hindi mapakali si Marco. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa buong gabing hindi pagtulog. Ang anino ng mensaheng nagbabanta ay umaalinggaw pa rin sa kanyang isipan. Nagpasya siyang lumabas ng mas maaga, sinusubukang humanap ng ibang kapaligiran. Basa pa ang mga kalsada patungo sa palengke. Ngunit ang ingay ay nagsisimula ng marinig. Ang mga tindero ng gulay ay sumisigaw, nag-aalok ng kanilang paninda. Ang tunog ng kutsilyong tumatama sa sangkalan ay kumakalansing, at ang amoy ng mga pampalasa ay nagmumula sa mga karinderya. Lahat ay tila normal. Ngunit para kay Marco, lahat ngayon ay may ibang kahulugan. Huminto ang kanyang mga hakbang sa harap ng pwesto ng gulay ng isang matandang babae na maisuot na kulay tsokolating hijab. Nakilala niya ang mukha na iyon mula kahapon. Ang babae ay kilala bilang Aling Nena, isang matagal ng tindera sa palengke ng Quiapo, halos 40 taon nang nagtitinda. Kilala siyang palakaibigan, ngunit bihirang magsalita ng marami. Maingat na lumapit si Marco. Magandang umaga po, Aling Nena. Magandang umaga, iho. Marco, di ba? Kilala kita. Yung mamamahayag galing Maynila. Opo. Paano niyo po nalaman? Ngumiti ang babae. Isang malabong ngiti. Ang palengking ito ay parang isang katawan, iho. Kapag may isang maliit na tinik na tumusok, lahat ng bahagi ay nakakaramdam. Kaya huwag kang magtaka kung ang pangalan mo ay nakarating na sa aming lahat. Natahimik si Marco. Ang mga salita ay malumanay, ngunit may malalim na kahulugan. Alam niyang sa likod ng mga palakaibigang mukha sa palengke ay may malaking pag-iingat. Tinitigan siya ni Aling Nena ng matagal bago bumulong. Naghahanap ka ng impormasyon tungkol kay Mang Lando, di ba? Tinitigan siya ni Marco ng matalim. Opo. Sa tingin ko, may mali sa paninda niya. Huminga ng malalim ang babae. Hindi lang ang karne niya ang kakaiba, iho, pati na rin ang paraan ng kanyang pamumuhay. Alam mo ba kung saan niya kinukuha lahat ng iyon? Yumiling si Marco. Mula sa lumang daungan, iho. Ang lugar na iyon ay bihirang gamitin ng mga ordinaryong mangingisda. Ngayon, mas madalas na dinadaanan ng mga truck tuwing gabi. Walang nakakaalam kung ano ang dala. Ngunit sa tuwing darating ang truck, kinabukasan, laging puno na naman ang pwesto ni Mang Lando. Lumang daungan. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig sa dibdib ni Marco. Mabilis siyang nagsulat sa kanyang kwaderno. Nagpatuloy si Aling Nena, nanginginig ang kanyang boses na tila pinipigilan ang takot. Mga 10 taon na ang nakalipas, may isang binatang taga-daungan na sinubukang kunan ng litrato ang mga truck na iyon. Kinabukasan, nawala siya at ang pamilya niya ay natagpuan lang ang kanyang tsinelas malapit sa pantalan. Simula noon, wala nang naglakas loob na lumapit. Tinitigan ni Marco ang mukha ng matanda, ang mga kulubot sa kanyang mga mata ay tila nagtatago ng maraming kwentong hindi masabi. Aling Nena, bakit po walang nagre-report sa pulis? Umiti ng mapait si Aling Nena. Iho, sa isang maliit na lugar tulad nito, minsan mas pinipili ng mga tao ang manahimik kaysa magsalita. Ang mga pulis ay may pamilya rin. Lahat gustong mabuhay. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin, nagpakilabot kay Marco. Alam niyang hindi nananakot si Aling Nena, kundi nagbibigay ng babala. Bago siya umalis, dahan-dahang sinabi ng matanda, kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa daungan mamayang gabi, pero huwag kang mag-isa.
May isang matandang bantay doon na nagngangalang Mang Cardo. Dati siyang kasama ng asawa ko. Marami siyang alam tungkol sa kung ano ang itinatago sa likod ng mga lumang barko. Pero mag-ingat ka, iho. Hindi lahat ng sikreto ay nararapat buksan ng isang bata. Dahan-dahang tumango si Marco. Tinitigan niya ang mukha ni Aling Nena na tila nalulungkot bago nagpaalam. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula ng maging malinaw ang direksyon ng kanyang investigasyon. Ang lumang daungan. Pagsapit ng gabi, nagpa siya si Marco na pumunta roon. Nagsuot siya ng itim na jacket, nagdala ng maliit na kamera, flashlight, at ang kanyang kwaderno. Ang daan patungo sa lumang daungan ay nasa dulo ng lungsod. Dinaanan niya ang hanay ng mga walang lamang bodega at mga lumang bahay na nakahilig na. Malakas ang ihip ng hangin mula sa ilog, dala ang amoy ng asin at kalawang. Pagdating niya, halos palubog na ang araw. Sa di kalayuan, ang mga maliliit na bangka ay dahan-dahang umuugoy at ang tubig ng ilog ay sumasalamin ng kulay kahel ng dapit hapon. Sa isang sulok ng pantalan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo habang maihawak na sigarilyong hindi pa sinisindihan. Maputi na ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay maitim dahil sa sikat ng araw. Dahan-dahang lumapit si Marco. "Excuse me po, kayo po ba si Mang Cardo?" Lumingon ang lalaki, matalim ang kanyang mga mata kahit na mukhang matanda na. "Sino ka?" "Ang pangalan ko po ay Marco. Isa po akong mamamahayag. Pumunta po ako dito dahil sinabi ni Aling Nena na may alam kayo tungkol sa daungan na ito." Tumingin si Mang Cardo sa ilog ng matagal bago dahan-dahang nagsalita, "Kung naghahanap ka ng balita, mas mabuting umuwi ka na bago dumilim." "Hindi po pwede, Mang Cardo. Mayroon po akong kailangang makita mismo." Huminga ng malalim ang matanda. "Binata, ang daungan na ito ay hindi lugar para sa mga mausisa. Dati, masaya dito, pero ngayon, naging madilim na daanan na lang ito para sa mga bagay na hindi dapat pangalanan." Sinubukan ni Marco na pigilan ang sarili para hindi magmukhang takot. "Ang mga bagay po ba na iyon ay karne rin?" Tinitigan siya ni Mang Cardo ng matalim. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago mula sa malumanay patungo sa pagiging matigas. "Masyado ka ng maraming alam. Pero dahil isa kang binatang matapang, bibigyan kita ng isang mensahe. Kung mamayang gabi ay makita mong may dumating na truck, huwag kang lalapit. Hindi lang sila nagdadala ng karne, nagdadala sila ng buhay ng mga taong hindi na nakakabalik." Lumunok si Marco. "Ang ibig niyo po bang sabihin ay mga nawawalang tao?" Tumingin si Mang Cardo sa ilog. "Marami ang nawala sa Quiapo. Hindi sila naglaho, iho. Inilipat lang sila sa mga sakong hindi na kailanman binubuksan." Malakas ang ihip ng hangin mula sa ilog, nagpanginig sa katawan ni Marco. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng dumilim. Sa di kalayuan, ang mga ilaw sa daungan ay nagsimula ng sumindi at isang malakas na tunog ng makina ang narinig na papalapit. Isang malaking truck ang dahan-dahang dumating patungo sa lumang pantalan. Itim ang pintura nito, walang anumang sulat. Tumayo si Mang Cardo. "Sinabi ko na sayo, iho. Kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang lalapit. Pero kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, baka ngayong gabi na ang pagkakataon." Tinitigan ni Marco ang truck nang may nanginginig na hininga. Alam niyang babaguhin ng gabing ito ang lahat. Sa pagitan ng malabong ilaw ng poste at ng mga alon na humahampas sa pantalan, ang takot at determinasyon ay naghalo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamera sa kanyang kamay, handang harapin ang dilim para sa isang katotohanang maaaring hindi na siya hayaang makauwi pa. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Quiapo, ang hangin mula sa ilog ay malamig, dala ang amoy alat at singaw ng diesel mula sa mga nakadaong na barge. Sa dulo ng lumang pantalan, nakaluhod si Marco sa likod ng mga kahoy na kahon. Nanginginig ang kanyang katawan hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa tensyon na sumisikip sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, ang mga headlight ng isang malaking truck ay nakasindi, sumasalamin ng mahabang anino sa ibabaw ng tubig. Tiningnan niya ang kanyang relo, 11:00 ng gabi. Mula pa kaninang dapit hapon, nagtatago na siya roon, naghihintay na parang isang maliit na ibon sa gilid ng isang malaking bitag. Ang tunog ng mabigat na makina ay papalapit. Huminto ang truck sa harap ng isang lumang bodega na kulay berdeng kupas. Dalawang lalaki ang bumaba mula sa kabina.
Pareho silang nakaitim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng tela. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga. Itinutok niya ang kanyang maliit na kamera, nagre-record mula sa siwang ng mga kahon. Sa malabong ilaw ng poste, binuksan nila ang likurang pinto ng truck. Mula sa loob, ilang malalaking sako ang ibinaba. Bawat sako ay tila basa, tumutulo ng pulang likido sa lupa. Isa pang lalaki ang lumabas mula sa bodega na may dalang malaking flashlight. Mukha siyang matanda at nang lumapit ito, malinaw na nakita ni Marco, si Mang Lando. Ang kanyang mukha na dati pala kaibigan ay ngayon ay tila matigas, ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato. Ininspeksyon niya isa-isa ang mga sako habang maikling nagsasalita ng may malalim na boses. Bilisan niyo, kailangang matapos ngayong gabi. Bukas ng madaling araw, bukas na ulit ang palengke. Humango ang lalaking nakaitim na jacket at hinila ang isa sa mga sako papasok sa bodega. Sa sandaling iyon, malakas ang ihip ng hangin mula sa ilog, nagkalat ng malansang amoy sa lahat ng dako. Tinakpan ni Marco ang kanyang ilong ngunit patuloy na nakatitig sa maliit na screen ng kanyang kamera. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit hindi siya tumigil sa pagre-record. Alam niyang bawat segundo ay maaaring maging ebidensya na sa huli ay magliligtas ng maraming buhay. Biglang may narinig na mabigat na yapak sa likuran niya. Mabilis na pinatay ni Marco ang kamera at pinigil ang kanyang hininga. Mula sa madilim na anino, dahan-dahang lumitaw ang isang matandang anyo. Si Mang Cardo. Sumenyas ang lalaki gamit ang kanyang daliri sa harap ng labi. Isang senyas para manahimik si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit at bumulong. Baliw ka, iho. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga buhay tuwing gabi. Bumulong pabalik si Marco, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa bodega. Mang Cardo, kailangan kong malaman kung ano ang dala nila. Tinitigan siya ni Mang Cardo ng matagal bago yumuko ng may pagsuko. Kung ganoon, makinig ka, huwag kang gagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Muli silang lumuhod, sumisilip mula sa likod ng mga kahon. Sa harap, sumenya si Mang Lando sa kanyang mga tauhan. Binuksan ng dalawang lalaki ang pinto ng bodega ng mas malawak. Mula sa loob, isang madilaw na liwanag ang lumabas, nagpapakita ng kaunting laman ng silid. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga nang makita ang ilang malalaking timba na puno ng madilim na pulang likido. Sa ibabaw ng isang mahabang mesa, may mga piraso ng karne na hindi lahat ay mukhang hayop. Narinig ang malakas na tunog ng metal na nagbabanggaan. Kumuha ang isa sa mga lalaki ng malaking kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng isang bagay sa mesa. Tinakpan ni Marco ang kanyang bibig, halos masuka. Alam niyang hindi iyon baka. Alam niyang masyadong malinaw na ang hugis na iyon ay pag-aari ng isang tao. Pumikit si Mang Cardo. Malat ang kanyang boses, pinipigilan ang emosyon. Matagal na itong nangyayari, iho. Ginagamit nila ang palengke para magtago. Dati, gusto kong mag-report, pero isang gabi bago ako pumunta sa istasyon ng pulis, sinunog ang bahay ko. Simula noon, nanahimik na ako. Tiningnan ni Marco ang matanda ng maihalong awa at respeto. Alam niyang totoo ang takot na iyon, ngunit dahil doon, hindi siya dapat umatras. Muli niyang binuksan ang kamera ng tahimik, itinutok sa pinto ng bodega. Ilang minuto ang lumipas, walang laman na ang truck. Nakatayo si Mang Lando sa tabi ng isang malaking lalaki na kararating lang. Hindi estranghero ang kanyang mukha. Mula sa kanyang maayos na damit at otoritatibong paraan ng pagsasalita, sigurado si Marco na iyon si Don Rafael de Leon, ang leader ng kooperatiba na iginagalang ng mga taga-Quiapo. Yumuko si Mang Lando ng may paggalang. Ayos na lahat, Don. Bukas ng umaga, pwede nang i-distribute. Tumango si Don Rafael de Leon at tumawa ng mahina. Magaling! Ang mga tao sa lugar na ito ay alam lang ang mura at sariwa. Hindi nila kailangang malaman kung saan galing. Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa dibdib ni Marco na parang kutsilyo. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang kamera. Ang imahe ni Don Rafael de Leon ay malinaw na nakunan sa video. Nakatayo sa harap ng pulang sako na may ngiti na puno ng kasalanan. Biglang may narinig na bumagsak sa likuran nila. Isang ligaw na pusa ang naghulog ng isang latang walang laman. Lahat ng ulo ay agad na lumingon. Sumigaw ang isa sa mga lalaki, sino iyan?
Nanigas si Marco. Tumigas ang kanyang katawan. Agad siyang hinila ni Mang Cardo sa likod ng isang pader na semento. Takbo, iho. Ngayon na. Tumakbo si Marco nang walang ingay, tanging ang kanyang humihingal na hininga ang tumatago sa dilim. Sa likuran niya, narinig niya ang mga yapak na humahabol. Tumawid siya sa mga bunto ng lambat at sako, tumatago sa malansang amoy na lalong tumitindi. Nang lumingon siya, nakita niya ang liwanag ng flashlight na naghahanap ng direksyon. Huminto si Mang Cardo sa isang sangandaan ng pantalan. Pipigilan ko sila sandali. Dumiretso ka sa kanan. Lampasan mo yung maliit na bangka. Ako na ang bahala dito. Hindi po, Mang Cardo. Hindi ko kayo pwedeng iwan. Umalis ka na, iho. Ito na lang ang pagkakataon mo. Bago pa makatanggi si Marco, itinulak siya ng matanda patungo sa bangka. Isang sigaw ang umalinggaw sa likuran. Tumatakbo ng buong lakas si Marco, tumalon sa isang maliit na bangka at nagtago sa ilalim ng lona. Mula sa isang maliit na siwang, nakita niya ang anino ni Mang Cardo na pinalilibutan ng ilang lalaki. Pagkatapos, narinig ang isang maikling sigaw. Sinundan ng tunog ng isang mabigat na bagay na nahulog sa tubig. Tinakpan ni Marco ang kanyang bibig, pinipigilan ang pag-iyak. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa kamerang nakasindi pa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi masasayang ang sakripisyo ng matanda. Nang unang liwanag ng umaga ay nagsimulang sumikat sa silangan, si Marco ay nagtatago pa rin sa bangka. Kalmado ang ilog, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Sa loob ng maliit na kamera na ngayon ay yakap-yakap niya, nakatago ang ebidensya ng madugong gabi sa lumang daungan ng Quiapo. At mula noon, alam niya ang isang bagay na sigurado. Ang katotohanang dala niya ngayon ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Nang umagang iyon, ang langit ng Quiapo ay tila kulay abo. Ang mga alon ay humahampas sa daungan ng may mabigat na tunog, tila nagdadala ng masamang balita. Nakaupo si Marco sa kanyang masikip na apartment. Pagod ang kanyang katawan at pula ang kanyang mga mata dahil sa buong gabing hindi pagtulog. Sa kanyang mga kamay, ang maliit na kamera na naglalaman ng recording mula sa gabi sa daungan ay mahigpit pa rin niyang hawak. Sa tuwing pinapanood niya ito, ang kanyang damdamin ay tila pinupunit. Ang boses ni Mang Lando, ang tawa ni Don Rafael de Leon, at ang huling sigaw ni Mang Cardo ay umaalinggaw pa rin sa kanyang tainga. Alam niyang wala ng atrasan. Ang ebidensya ay kailangang maikalat bago pa siya mahanap ng mga taong iyon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kanyang laptop. Inilipat niya ang lahat ng recordings sa isang espesyal na folder. Pinangalanan ang file ng isang simpleng salita, katotohanan. Sunod, nagsulat siya ng isang email sa kanyang editor sa Quezon City. Ang pamagat ay sikretong investigasyon sa palengke ng Quiapo. Sa sulat, ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang nakita, ang bodega sa likod ng palengke, ang mga pulang sako sa daungan, ang pagkakasangkot ni Don Rafael de Leon, at ang sakripisyo ni Mang Cardo na namatay noong gabing iyon. Isinama rin niya ang isang 2 minutong clip mula sa video, umaasang sapat na ito bilang paunang ebidensya. Pagkatapos pindutin ang e-send, sumandal si Marco sa kanyang upuan. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang langit sa pamamagitan ng bintanang bahagyang nakabukas. Pumasok ang hangin mula sa ilog, dala ang amoy ng asin at ulan. Sandali siyang nakaramdam ng ginhawa, tila ang mabigat na pasanin sa kanyang balikat ay nagsimulang gumaan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. 2 oras ang lumipas, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang editor, maikli at malamig. Marco, natanggap na namin ang video mo, pero masyadong delikado ito. Walang matibay na legal na ebidensya. Kung walang saksi at opisyal na ulat, hindi namin ito mailalathala. Itago mo muna ang material na ito o ipadala sa tamang ahensya. Huwag mong ikakalat basta-basta. Tinitigan ni Marco ang screen ng matagal. Nanigas ang kanyang mga daliri. Binasa niya ang mensahe ng paulit-ulit, umaasang nagkakamali ang kanyang mga mata. Ngunit hindi, lahat ng salita ay malinaw na nakasulat. Sinuntok niya ang mesa, pinipigilan ang emosyon na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang tumawag ng direkta, ngunit hindi ito sinasagot. Nagpadala siya ng isa pang mensahe, mas mahaba, puno ng desperasyon.
Sir, may recording ako. May mukha sila, may boses sila. Totoo ang ebidensyang ito. Kung mananahimik tayo, patuloy nilang gagawin ito. Ngunit walang sagot, tanging dalawang asul na checkmark na nagsasabing nabasa na ang kanyang mensahe. Natahimik si Marco. Ang mundo ng pamamahayag na dati niyang pinaniniwalaan ay biglang naging dayuhan. Lagi niyang iniisip na sapat na ang katotohanan para yugyugin ang mundo. Ngunit sa umagang iyon, nalaman niyang minsan, pinipili ng mundo na magbulag-bulagan dahil sa takot na mawala ang kaginhawahan. Pagsapit ng gabi, naglakad siya patungo sa kapihan kung saan siya madalas magsulat. Umuulan ng mahina. Ang mga tao ay nakaupo, nag-uusap tungkol sa presyo ng sili at mga balita sa basketball. Walang nakakaalam na sa gitna ng karamihan, isang binata ang maihawak ng madilim na sikreto ng kanilang lungsod. Lumapit sa kanya ang may-ari ng kapihan, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Ralph. Mukha kang maputla, iho. Kulang ka sa tulog, no? Ngumiti ng bahagya si Marco. Medyo po. Umupo si Mang Ralph sa tapat niya, tinitingnan si Marco nang may pag-usisa. Kahapon pa kita napapansing balisa. Huwag mong sabihing nagsusulat ka ng balita tungkol sa palengke. Tiningnan siya ni Marco nang may pagkagulat. Paano niyo po nalaman? Tumawa ng bahagya si Mang Ralph, ngunit hindi magaan ang kanyang tawa. Iho, ang balita sa maliit na lugar na ito ay mas mabilis pa sa alon. Maraming tao ang nagmamasid sa'yo. Kung makikinig ka sa payo ng matanda, tumigil ka na bago mahuli ang lahat. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Mang Ralph, hindi po ako pwedeng tumigil. Masyado nang maraming nawawala. Masyado nang maraming katotohanan ang tinatakpan. Yumuko si Mang Ralph. Mabigat talaga ang katotohanan, iho. Minsan, mas mabigat pa kaysa sa kasalanan. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Tiningnan niya ang kanyang tasa ng kape na lumalamig na bago tumayo. Salamat po. Pero kung titigil ako ngayon, pareho lang ako sa mga nagbubulag-bulagan. Iniwan niya ang kapihan ng mabilis. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ang mga daanan sa palengke ay naging mga sanaw ng tubig. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid. Hinigpitan ni Marco ang kanyang jacket at naglakad patungo sa kanyang apartment. Ngunit nang bubuksan na niya ang pinto, huminto ang kanyang mga hakbang. Hindi nakalock ang pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Sa loob, magulo ang kanyang mesa. Nakabukas ang kanyang kwaderno at wala na ang kanyang laptop. Sa pader na kahoy, may isang sulat na gawa sa pulang marker. Manahimik mili o mamatay. Tinitigan ni Marco ang sulat na iyon ng matagal. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanlalambot ang kanyang katawan. Tumakbo siya palabas, tumingin sa paligid. Walang tao sa kalsada, tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa yero. Ngunit alam niyang may isang taong pumasok sa kanyang buhay nang walang pahintulot. Nang gabing iyon, hindi siya natulog sa kanyang apartment. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa huminto sa tabi ng ilog. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato at ang hangin ay humihihip sa kanyang buhok. Tumingin siya sa malawak na ilog, sinusubukang humanap ng lakas sa dilim. Sa kanyang puso, muling narinig ang boses ni Mang Cardo. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, huwag kang matakot sa gabi. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nabubuhay sa dilim ay pwede mong kausapin. Pumikit si Marco, pinunasan ang ulan sa kanyang mukha na humalo sa kanyang mga luha. Alam niyang isa na lang ang daan na natitira. Kung tumanggi ang media, hahanap siya ng ibang paraan. Hindi dapat mamatay ang katotohanan dahil lang sa takot ang mundo na pakinggan ito. Nang umagang iyon, naging maliwanag ang langit ng Quiapo, ngunit mabigat pa rin ang puso ni Marco. Nakaupo siya sa isang mahabang upuan malapit sa ilog, pinapanood ang mga alon na dumarating at umaalis ng walang tigil. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Sa kanyang isipan, nananatili ang pulang sulat sa pader ng kanyang kwarto, manahimik bili o mamatay. Ang mga salitang iyon ay parang isang anino na nakadikit sa kanyang isipan. Nawala na ang kanyang laptop na naglalaman ng ebidensya, nawala ang kanyang tirahan, at marahil nawala na rin ang tiwala ng kanyang opisina. Ngunit ang hindi pa nawawala ay ang kanyang determinasyon.
Sa loob ng maliit na bag na dala pa rin niya, ang munting kamera ay nananatiling ligtas. Ang laman nito, ang recording ng mukha ni Don Rafael de Leon at ang tawa ni Mang Lando, ang tanging natitirang ebidensya. Alam ni Marco na kailangan niyang humingi ng tulong, ngunit hindi mula sa mga tagapalengke, hindi mula sa maliit na media outlet, kundi mula sa isang taong may mas malaking kapangyarihan. Binuksan niya ang kanyang telepono, hinanap ang mga lumang kontak. May isang pangalan na nagpahinto sa kanya. Leo Valdez, isang senior journalist sa Maynila na naging mentor niya noong siya ay intern pa. Kilala si Leo bilang matapang at madalas magbunyag ng malalaking kaso. Walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Marco ang numero. Ilang beses nagring bago isang malalim na boses ang narinig sa kabilang linya. Marco, nasaan ka ngayon? Nasa Quiapo po ako, Kuya Leo. Kailangan ko po ng tulong. Ito po ay tungkol sa isang malaking bagay, mas malaki pa sa kaya kong hawakan mag-isa. Natahimik si Leo sandali. Kumusta ka muna? Dahan-dahan mong ikwento. Ikinuwento ni Marco ang lahat, mula sa pwesto ni Mang Lando, sa bodega sa likod ng palengke, sa mga pulang sako sa daungan, hanggang sa mga banta na kanyang natanggap. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay lumabas ng may katiyakan. Sa kabilang linya, tahimik na nakikinig si Leo, paminsan-minsan lang humihinga ng malalim. Pagkatapos ni Marco, dahan-dahang sinabi ni Leo, alam mo, ang kwentong ito ay maaaring sumira ng higit pa sa isang malaking pangalan, pero naniniwala ako sa'yo. Salamat po, Kuya Leo. Ipadala mo sa akin ang kopya ng video. May mga kakilala ako sa national media. Pero mag-ingat ka, huwag mong ipadala sa ordinaryong network. Gumamit ka ng pribadong channel o pumunta ka ng direkta sa Maynila. Tumingin si Marco sa ilog, mabilis na nag-isip. Hindi ko po pwedeng iwanan ang lugar na ito ngayon. Nagmamasid sila. Pero mayroon po akong backup na flash drive. Pwede ko pong ipadala sa pamamagitan ng isang taong pinagkakatiwalaan ko. Tumango si Leo sa kabilang linya. Sige, hihintayin ko ang balita mula sa'yo. Tandaan mo, huwag kang gagalaw mag-isa sa gabi. Ang mundo ay hindi pala kaibigan sa mga taong nagdadala ng katotohanan. Natapos ang tawag. Pumikit si Marco, sinusubukang pakalmahin ang kanyang hininga. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Sa unang pagkakataon mula noong nangyari sa daungan, may isang taong nasa panig niya. Pagsapit ng tanghali, pumunta siya sa bahay ng isang matagal ng kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang lokal na news agency sa Quiapo na nagngangalang Paolo. Ang lalaki ay kalmado, may maamong mukha at kilalang tapat. Kumatok si Marco sa maliit na pinto ng kanyang bahay sa isang masikip na eskinita malapit sa plaza. Paolo, si Marco to. Bumukas ang pinto. Tinitigan siya ni Paolo nang may pagkagulat. Marco, Diyos ko, mukha kang gusgusin. Pasok ka. Sa loob ng maliit na bahay, ikinuwento ni Marco ang lahat. Nakikinig si Paolo nang hindi pumuputol, paminsan-minsan lang tumatango. Pagkatapos ng lahat, huminga siya ng malalim. Marco, baliw to. Pero alam ko hindi ka nagsisinungaling. Narinig ko rin ang mga usap-usapan na iyan pero walang ebidensya. Ngayon, may video na ako. At kailangan kong ipadala sa Maynila, pero hindi pwede sa ordinaryong post o internet. Tinitigan siya ni Paolo ng seryoso. Pwede mong gamitin ang network ng mga mangingisda sa maliit na daungan sa silangan. Madalas silang magpadala ng mga bagay sa Maynila gamit ang mga bangkang pangisda. Isa sa kanila ang kakilala ko, si Mang Kiko. Tapat ang taong iyon at mapagkakatiwalaan. Dahan-dahang tumango si Marco. Susubukan ko mamayang gabi. Tiningnan siya ni Paolo ng malalim. Alam mo bang pagkatapos nito wala nang atrasan? Alam ko. Pero may isang taong kailangang gawin ito. Dumating ang gabi. Ang Quiapo ay nalunod sa liwanag ng mga ilaw sa daungan at sa tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas. Mabilis na naglakad si Marco at Paolo patungo sa silangang daungan kung saan nakadaong ang mga bangkang pangisda. Malamig ang hangin ng gabi. Ngunit ang dibdib ni Marco ay mainit dahil sa semangat na nagpipigil sa kanyang takot. Sa dulo ng daungan, isang matandang lalaki na may itim na kopya ang naghihintay. Matipuno ang kanyang katawan kahit na maputi na ang kanyang buhok.
Iyon si Mang Kiko, ang mangingisdang binanggit ni Paolo. Ipinakilala siya ni Paolo ng mahina. Mang Kiko, si Marco po. Kailangan niya ng tulong para magpadala ng isang bagay sa Maynila. Napakahalaga po. Tinitigan ni Mang Kiko si Marco ng matalim bago ngumiti ng bahagya. Naging bata rin ako tulad mo, iho. Sinubukan ko ring labanan ang malalaking tao. Alam ko ang pakiramdam. Ano ang dala mo? Inilabas ni Marco ang isang maliit na flash drive mula sa bulsa. Ito po. Pakipadala po sa isang taong nagngangalang Leo Valdez sa Maynila. Isinulat ko po ang address sa loob ng sobre na ito. Huwag pong dumaan sa ibang kamay. Tinanggap ni Mang Kiko ang maliit na bagay na iyon ng may pag-iingat, tila maihawak na isang bagay na sagrado. Makakaasa ka sa akin. Aalis ang bangka sa madaling araw, pero huwag ka nang bumalik dito mamayang gabi. Maraming mata sa daungan. Tiningnan ni Marco ang matanda ng may pagkaantig. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo at kay Paolo, baka sumuko na ako. Tinapik ni Mang Kiko ang kanyang balikat. Ang katotohanan ay parang isda sa malalim na dagat, iho. Hindi lahat ay mailakas ng loob na sumisid para hanapin ito. Pero kapag nahuli mo na, huwag mo nang pakawalan. Yumuko si Marco, itinatago ang kanyang mga luha. Alam niyang ang gabing iyon ay hindi lang isang pagpapadala ng ebidensya. Ito ay ang simula ng isang mahabang pakikibaka upang ibunyag ang isang krimen na kumitil sa buhay ng mga inosenteng tao. Nang siya ay pauwi na, narinig niya ang tawag sa panalangin mula sa di kalayuan. Sa silangang langit, ang unang liwanag ay nagsimulang sumikat, malambot at malabo. Sa kanyang puso, bumulong si Marco, sana, ang bagong araw na ito ay magdala ng bagong katapangan. 2 araw na ang lumipas mula nang ipagkatiwala ni Marco ang flash drive kay Mang Kiko. Bawat segundo ay ginugol niya sa pagdarasal na ligtas na makarating ang maliit na bagay na iyon sa mga kamay ni Leo sa Maynila. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na balisa. Sa palengke, hindi pa naririnig ang balita tungkol sa pag-alis ni Mang Lando. Bukas pa rin ang kanyang pwesto, ngunit ngayon ay binabantayan na ng 2 dayuhang binata na hindi pa nakikita ng mga tao. Pinuntahan siya ni Paolo sa kapihan sa 3 araw. Maputla ang kanyang mukha at namumugto ang kanyang mga mata na parang kulang sa tulog. Ngumiti si Marco nang makita ang kanyang kaibigan. May balita na ba mula sa bangka, Paolo? Nakaraating na ba? Tumingin si Paolo sa ilog na nakikita mula sa bintana ng kapihan. Wala pa, Marco. Sinubukan kong tawagan ang mangingisdang laging tumutulong kay Mang Kiko. Pero sabi niya, hindi pa raw nakikita ang bangka sa daungan ng Maynila. Baka masama ang panahon. Dahan-dahang tumango si Marco. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na maayos lang ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Sa tuwing tinitingnan niya si Paolo, may isang bagay sa kanyang mga mata na iba. Nagtagal sila sa kapihan. Ikinuwento ni Marco ang kanyang plano na iwanan ang Quiapo pagkatapos ng lahat. Nakikinig lang si Paolo, bihirang magsalita. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa tasa ng kape, ngunit hindi niya ito ininom. Pagsapit ng hapon, nagpaalam si Marco para bumalik sa bagong apartment na inupahan niya sa gilid ng lungsod. Nang siya ay umalis, matagal na tinitigan ni Paolo ang kanyang likod. Sa kanyang mga mata, may isang bagay na parang pagsisisi ngunit takot din. Nang gabing iyon, nakatanggap si Marco ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang pinadala mo ay kinuha na ng iba bago pa makarating sa daungan. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Tinitigan ni Marco ang screen ng kanyang telepono nang may naninikip na hininga. Agad niyang tinawagan ang numero ni Leo sa Maynila, ngunit walang sagot. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit bigo. Sinubukan niyang tawagan si Mang Kiko, ngunit hindi na aktibo ang numero. Isang lamig ang gumapang sa kanyang katawan. Alam niyang may nangyari. Tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto, tumago sa ulan na nagsimula ng bumagsak. Dinala siya ng kanyang mga paa sa bahay ni Paolo nang walang plano. Pagdating niya, hindi nakalock ang pinto ng bahay ng kanyang kaibigan. Dahan-dahan siyang pumasok. Sa sala, mahina ang ilaw. Sa ibabaw ng mesa, may isang kulay tsokolating sobre na bukas na.
Sa loob, walang laman, walang flash drive. Hinawakan ni Marco ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga mata. Alam na alam niya, iyon ang sobre na ibinigay niya kay Mang Kiko 2 gabi na ang nakalipas. Narinig ang mga yapak mula sa kusina. Lumitaw si Paolo. Nagulat ang kanyang mukha nang makita si Marco na nakatayo roon. Marco, anong ginagawa mo dito? Itinaas ni Marco ang sobre. Alam mo kung ano ito, Paolo, di ba? Natahimik si Paolo, hindi sumagot. Lumapit si Marco. Ikaw ang kumuha nito kay Mang Kiko, di ba? Yumuko si Paolo. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Wala akong pagpipilian, Marco. Dumating sila kagabi. 2 taong nakauniporme ang nagsabing kung tutulungan kita, pagbabantaan ang pamilya ko. Alam nila lahat tungkol sa akin, tungkol sa kapatid ko sa probinsya. Natakot ako. Hinawakan ni Marco ang mesa, pinipigilan ang galit at pagkadismaya. Paolo, alam mo ba kung gaano karaming tao ang namatay dahil dito? Si Mang Cardo. Ang mga biktimang nawawala. At ngayon ikaw. Inuto ni Paolo nang may nanginginig na boses. Alam ko, Marco. Galit din ako sa sarili ko. Pero kung hindi ko ibinigay iyon, baka hindi na ako buhay ngayong umaga. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng ulan na tumutulo sa yero ang naririnig. Tinitigan ni Marco ang kanyang kaibigan ang may mga matang nagsisimula ng mamasa. Nandito pa ba sila? Umiling si Paolo. Umalis sila pagkatapos kunin ang flash drive. Sabi nila, ayos na lahat. Pero Marco, kailangan mong umalis sa lugar na ito ngayong gabi. Hindi sila titigil. Huminga ng malalim si Marco. Hindi ako aalis ng walang ebidensya. Kung kinuha na nila ang isa, gagawa ako ng iba. Baliw ka, Marco. Labas na ito sa kakayahan mo. Hayaan mo na kung mamatay ako. At least, namatay akong may dalang katotohanan. Yumuko si Paolo. Nanginginig ang kanyang mga balikat, pinipigilan ang pag-iyak. Patawarin mo ako, Marco. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Hindi ako galit, Paolo. Alam kong napilitan ka lang. Pero simula ngayon, huwag ka nang makialam. Protektahan mo ang pamilya mo. Tumalikod siya, lumabas sa gitna ng ulan ng gabi. Sa likuran niya, nakatayo si Paolo ng tahimik, tinitingnan ang kanyang kaibigan na dahan-dahang nawawala sa hamog. Sa kanyang puso, alam niyang nawalan siya ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Ang tiwala ng isang tunay na kaibigan. Naglakad si Marco ng walang direksyon, sinusundan lang ang liwanag ng mga ilaw sa poste na kumikislap. Lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Alam niyang lahat ng kanyang ipinaglaban ay gumuho na. Nawala ang ebidensya, nagtaksil ang kasama, at lalong lumakas ang kaaway. Ngunit sa kanyang puso, isang maliit na apoy ang nananatiling nakasindi. Bumulong siya sa kanyang sarili sa gitna ng malakas na ulan. Hanggat humihinga pa ako, hindi sila mananalo. Dahan-dahang bumagsak ang ulan sa ibabaw ng Quiapo habang nag-iisa si Marco sa basang kalsada. Ang liwanag ng mga poste ay sumasalamin sa mga sanaw ng tubig na nagpapanginig sa anino ng kanyang katawan. Mabagal ang kanyang mga hakbang, tila bawat isa ay isang mabigat na pasanin. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi naligtas ang kanyang apartment. Nagtaksil ang kanyang kaibigan, at ang ebidensyang ipinaglaban niya ay nawala na. Huminto siya sa ilalim ng isang lumang bubong na yero malapit sa daungan. Ang hangin mula sa ilog ay nagdala ng matapang na amoy alat. Umupo si Marco sa basang sahig na kahoy, hawak ang maliit na kamera na natitira. Sa loob nito, may ilang piraso lamang ng recording na hindi niya naipadala. Ang mukha ni Don Rafael de Leon ay malabo sa gitna ng mga anino, at ang tawa ni Mang Lando ay maikli at naputol ng hangin. Tumingin si Marco sa madilim na ilog at bumulong na kung mawawala pa ang bagay na ito, lahat ng kanyang pinaghirapan ay magtatapos sa wala. Mula sa ikalayuan, narinig ang tunog ng mga yapak na papalapit. Lumingon si Marco. Isang batang babae ang dahan-dahang naglalakad habang may hawak na itim na payong. Maamo ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Nakasuot siya ng kulay abong jacket na may maliit na simbolo na may nakasulat na,
Human Rights Commission of the Philippines. Huminto ang babae ilang hakbang sa harap ni Marco at tinitigan siya ng may kahinahunan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili ng may malumanay na boses, "Ako si Isabel. Isa akong human rights advocate." Tinitigan siya ni Marco ng may pag-aalinlangan. Tinanong niya kung bakit siya hinahanap ng isang aktivista sa gitna ng gabi. Ipinaliwanag ni Isabel na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang taong nagngangalang Leo Valdez sa Maynila. Si Leo ay isang senior journalist na dati niyang naging mentor. Humingi siya ng tulong sa network ng mga human rights lawyers upang hanapin ang isang batang mamamahayag sa Quiapo na hinahabol dahil sa pagbubunyag ng isang madilim na kaso sa palengke. Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan na buhay pa si Leo at naaalala pa siya. Gamit ang nanginginig na boses, tinanong niya, "Talaga bang naniniwala pa sa akin si Leo?" Dahan-dahang sumagot si Isabel na hindi lang naniniwala si Leo, kundi nangako rin siyang protektahan ang katotohanang dala ni Marco. Tinitigan siya ng babae ng malalim at sinabi na kailangang iligtas ang anumang natitirang ebidensya sa lalong madaling panahon bago magsara ang lahat ng pinto. Natahimik si Marco. Pagkatapos ng pagtataksil ni Paolo, halos mawala na ang kanyang tiwala sa ibang tao. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ni Isabel, naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan. Ngunit sa kanyang mga mata, tanging katapatan at ang pagod ng isang mandirigma ang kanyang nakita. Dahan-dahan, ang paniniwalang halos mamatay sa kanyang puso ay nagsimulang muling mag-alab. Ibinigay ni Marco ang maliit na kamera kay Isabel. Sinabi niya ng mahina na sa loob nito ay may mga piraso ng recording na nagpapakita ng madilim na gawain sa palengke. Kahit hindi buo, maingat na tinanggap ni Isabel ang kamera. Binuksan niya ang isang maliit na bag na gawa sa balat at inilabas ang isang maliit na laptop at isang itim na modem. Ipinaliwanag niya na maaari niyang ipadala ang data sa pamamagitan ng isang ligtas na channel ng isang internasyonal na organisasyon. Ngunit kailangan nilang maghanap ng isang mataas na lugar na malayo sa daungan upang hindi ma-detect. Naglakad sila ng magkasama sa gitna ng ulan. Ang hangin ng gabi ay mamasa-masa at mabigat. Madulas ang daan patungo sa isang burol. Ngunit ang kanilang mga hakbang ay nanatiling matatag. Sa buong paglalakbay, ikinuwento ni Marco ang lahat tungkol sa mga nawawalang tao, sa mga banta na kanyang natanggap sa pagtataksil na halos magpasuko sa kanya. Nakikinig si Isabel nang hindi pumuputol, paminsan-minsan lang tumatango. Sinabi niya na ang human trafficking network na kontrolado ni Don Rafael de Leon ay hindi lang tungkol sa palengke, kundi pati na rin sa daungan at mga ruta sa dagat. Ayon sa kanya, may mga malalaking tao sa likod ng lahat ng ito, marahil kahit mga opisyal na may kapangyarihan. Nakikinig si Marco nang may tensyon sa kanyang mukha. Nalaman niyang ang kanyang pakikibaka ay mas malaki pa sa kanyang inaakala. Ngunit sa kanyang puso, wala nang lugar para sa pag-atras. Sumagot siya ng may kahinahunan na hanggat buhay pa siya, hindi dapat mamatay ang katotohanan. Pagdating sa tuktok ng burol, nagsimula ng humina ang ulan. Dala ng hangin ang sariwang amoy ng ilog. Binuksan ni Isabel ang kanyang laptop at isinaksak ang maliit na modem. Ang liwanag ng screen ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. Umupo si Marco sa lupa, tinitingnan ang mga numero sa screen na nagsimulang gumalaw. 0%, 25%, 40%. Bumabayo ang kanyang puso sa tuwing tumataas ang mga numero. Tinitigan ni Isabel ang screen nang walang imik. Biglang kumislap ng pula ang maliit na ilaw sa modem. Nawala ang koneksyon. Kumunot ang noo ni Isabel at sinabi na nawala ang signal, tila may interference. Tumayo si Marco at tumingin sa ibaba ng burol. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na huminto sa gilid ng kalsada. Ang kanilang mga ilaw ay nakatutok sa kanila. Alam niya kung sino ang dumating. Bumulong siya ng mahina na natagpuan na naman sila. Mabilis na isinara ni Isabel ang laptop at inilagay sa kanyang bag. Sinabi niyang kailangan nilang umalis agad. Nag-aalalang nagtanong si Marco, gaano karaming data ang naipadala? Sumagot si Isabel na halos 60% lang, ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng mga taga-ibang bansa. Ipinilit din niya na hindi sila dapat mahuli dahil ang natitira ay nasa loob pa ng kamera.
Mula sa ibaba ng burol, narinig ang malakas na sigaw at ang tunog ng mga yapak na papalapit. Hinawakan ni Marco ang bag ng mahigpit. Habang hinila ni Isabel ang kanyang kamay para tumakbo. Tumatakbo sila sa basang damuhan sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight na humahabol mula sa likuran. Ang kanilang hininga ay nakikipag-unahan sa tibok ng kanilang mga puso na lalong bumibilis. Sa gitna ng pagkataranta, lumingon si Marco at nakita ang maliit na pulang ilaw mula sa modem sa bag ni Isabel na nakasindi pa. Tila isang senyales na hindi pa tapos ang kanilang pakikibaka. Sa gitna ng madilim na gabi at ng muling pagbuhos ng ulan, narinig ni Marco ang kanyang sariling boses na umaalingaw sa kanyang puso. Hanggat may nakikinig, hindi mamamatay ang katotohanan. Lalong dumilim ang gabi habang tumatakbo sina Marco at Isabel sa isang daanang lupa sa gilid ng burol. Malakas ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng basang lupa at mga tuyong dahon. Sa likuran nila, narinig ang tunog ng mga yapak at sigawan ng mga taong patuloy na humahabol. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumago sa manipis na hamog na nagpapagawa ng mga anino sa mga puno na tila sumasayaw na parang mga multo. Tumatakbo si Marco sa unahan, hawak ang kamay ni Isabel para hindi maiwan. Humihingal sila, naninikip ang dibdib, ngunit hindi humihinto. Sa gitna ng mabilis na tibok ng kanilang mga puso, narinig ni Marco ang tunog ng umaagos na tubig. Sa harap nila, may isang maliit na ilog na tumatawid sa pagitan ng malalaking puno. Maingat silang tumawid. Malamig ang tubig at medyo malakas ang agos, ngunit iyon lang ang paraan para mawala ang kanilang mga bakas. Pagkatawid, nagpatuloy silang maglakad sa mga palumpong hanggang sa makahanap ng isang makitid na landas. Sa dulo ng landas, nakita nila ang isang lumang gusali na halos natatakpan ng lumot at damo. Ang mga pader nito ay gawa sa bulok na kahoy. Ang bubong na yero ay kinakalawang at ang mga bintanang salamin ay basag na. Nakatayo ang bahay ng mag-isa sa gitna ng gubat, tila isang alaala ng nakaraan na kinalimutan na ng mga tao. Hinawakan ni Isabel ang balikat ni Marco at bumulong na magtago sila sa loob ng bahay hanggang sa maging ligtas ang sitwasyon. Dahan-dahang tumango si Marco. Pumasok sila sa isang pinto na halos matanggal na ang bisagra. Sa loob, ang hangin ay mamasa-masa at may amoy ng bulok na kahoy. Ang sahig na kahoy ay umuugong sa tuwing sila ay hahakbang. Dahan-dahang isinara ni Marco ang pinto at pinatay ang flashlight. Tanging ang malabong liwanag ng buwan ang pumapasok sa mga siwang ng pader. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang nakaupo habang nakikinig sa mga tunog ng gabi. Mula sa di kalayuan, naririnig pa rin ang pagtahol ng mga aso at ang mga yapak ng mga taong tumatakbo. Ngunit ang ingay na iyon ay unti-unting lumalayo. Huminga ng maluwag si Marco. Tiningnan niya si Isabel na nakasandal sa pader. Maputla ang kanyang mukha at basa ang kanyang buhok dahil sa pawis. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Dahan-dahan niyang sinabi na ligtas na sila pansamantala. Sumagot si Marco na ang pagiging ligtas ay hindi nangangahulugang tapos na. Iniisip pa rin niya ang natitirang recording sa kanyang kamera. Sinabi niyang baka sa bahay na ito ay may isang bagay na makakatulong sa kanila na ipadala ang natitirang data. Umiling si Isabel, sinabi na sa isang liblib na lugar tulad nito, walang signal. Ngunit nangako siyang hahanap ng ibang paraan kapag nakalabas na sila sa gubat. Tumayo si Marco, binuksan ang maliit na flashlight at ginalugad ang silid. Sa likurang pader, nakita niya ang isang tabla na may tinatakpan. Tinapik niya ito ng bahagya at narinig ang tunog ng isang espasyo sa likod. Sa kaunting lakas, natanggal ang tabla. Sa likod nito, may isang maliit na pinto patungo sa isang basement. Ang hangin mula sa ibaba ay mas mamasa-masa at malamig. Nagtatakang tiningnan ni Isabel, nagtatanong kung ano ang lugar na iyon. Binuksan ni Marco ang flashlight at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Sa ibaba, ang silid ay maalikabok at puno ng mga lumang kahon. Binuksan niya ang isa at natagpuan ang isang kupas na folder na puno ng mga papel na naninilaw na. Ang suriin, sa unang pahina ay may isang selyo mula sa isang ahensya ng gobyerno ng probinsya at ang pirma ng isang opisyal na nababasa pa. Ang pangalang iyon ay nagpatigil kay Marco. Binanggit niya ito ng mahina. Don Rafael de Leon. Tinitigan ni Isabel si Marco nang may tensyon sa kanyang mukha. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito.
Ipinakita ni Marco ang isa sa mga sulat na naglalaman ng pag-apruba sa isang proyekto ng pagbibigay ng karne para sa rehiyon ng Timog Luzon. Sa ibaba, nakapirma si Don Rafael de Leon bilang pinuno ng kooperatiba ng distribusyon at sa kanang sulok sa ibaba, nakasulat ang pangalan ng isang mataas na opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang pangalang iyon ay si Vice-Alkalde ng Quiapo, Ginoong Victor Sandoval. Tinitigan ni Isabel ang papel ng matagal. Bumulong siya na ibig sabihin, ang network na ito ay hindi lang nagsasangkot ng mga tindero sa palengke, kundi pati na rin ng mga opisyal na may kapangyarihan. Dahan-dahang tumango si Marco. Naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi siniseryoso ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang tao. Dahil ang mga taong dapat na magprotekta ay bahagi rin ng krimen. Umupo sila sa sahig ng basement habang sinusuri ang iba pang mga dokumento. May mga lumang larawan ng isang malaking bodega malapit sa daungan. May mga listahan ng mga kahina-hinalang pagpapadala ng karne. Mayroon ding mga talaan ng mga pangalan na di umano'y mga manggagawa. Ngunit karamihan ay hindi na nakabalik. Ipinakita sa isang larawan ang isang lalaking naka-Amerikana na nakatayo sa harap ng isang refrigerated truck kasama sina Mang Lando at Don Rafael de Leon. Malinaw ang mukha ng lalaki. Siya si Victor Sandoval. Isinara ni Isabel ang folder at huminga ng malalim. Sinabi niya nang may nanginginig na boses na ito ay hindi na lang isang kaso sa palengke, kundi isang organisadong krimen na kinasasangkutan ng malalaking tao. Tumango si Marco. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkatuklas na ito. Kung lalabas ang mga dokumentong ito sa publiko, yayanigin ang Quiapo. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang kanilang buhay ay magiging target din. Sa labas, malakas ang ihip ng hangin at ang mga sanga ng puno ay nagkikiskisan, lumilikha ng kakaibang tunog. Bahagyang nanginig ang lumang bahay na tila nakikinig sa bagong nabunyag na sikreto. Tinitigan ni Marco ang maliit na apoy mula sa pusporong sinindihan niya para painitin ang hangin. Ang kanyang mukha ay mukhang matatag sa ilalim ng nanginginig na kulay kahel na liwanag. Dahan-dahan niyang sinabi na kailangan nilang umalis sa gubat bago mag-umaga at dalhin ang mga dokumentong ito sa isang taong mapagkakatiwalaan. Tinitigan siya ni Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon kahit napagod. Sumagot siyang may kilala siyang isang tao sa Maynila na makakatulong. Isang abogado na nakatrabaho na ng kanyang ahensya sa isang malaking kaso. Sigurado siyang mapoprotektahan sila ng taong iyon at ang ebidensyang ito. Dahan-dahang tumango si Marco. Tinitigan niya ang kupas na folder na tila hawak ang susi sa lahat ng misteryong bumabagabag sa kanya sa loob ng ilang buwan. Sinabi niya sa kanyang sarili na marahil ito ang dahilan kung bakit siya buhay pa. Hindi para tumakbo, kundi para dalhin ang katotohanan ito sa liwanag. Nang gabing iyon, tahimik silang nakaupo sa lumang bahay sa gitna ng gubat, sinasabayan ng tunog ng mga insekto at ihip ng hangin. Sa labas, maaaring hinahanap sila ng mundo, ngunit sa loob, ang dalawang pagod na taong iyon ay yakap ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na ang katarungan, gaano man kabagal dumating, ay hindi kailanman matatalo ng takot. Hindi pa sumisikat ang araw nang maghanda sina Marco at Isabel na iwanan ang lumang bahay sa gitna ng gubat. Ang hangin ng umaga ay mamasa-masa at mabigat. Nakabitin pa rin ang hamog sa pagitan ng mga malalaking puno. Inilagay ni Marco ang lahat ng dokumento sa isang bag na gawa sa balat na mahigpit niyang itinali sa kanyang likod. Samantala, binuksan ni Isabel ang isang maliit na flashlight, tinitiyak na ligtas ang daanan sa harap nila. Ang kanilang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Nagsimula nang kumanta ang mga ibon sa di kalayuan. Isang senyales na magbabago na ang araw. Ngunit sa dibdib ni Marco, hindi pa nawawala ang pagkabalisa. Alam niyang wala na silang gaanong oras. Kapag nalaman ng mga taong iyon na nakataka sila kagabi, muling hahalughugin ang gubat na ito. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na sangandaan sa pagitan ng mga kawayan. Huminto si Marco at sinuri ang direksyon gamit ang isang maliit na kompas na natagpuan niya sa lumang bahay. Itinuro niya ang isang daan papuntang kanluran na pababa, patungo sa isang malaking ilog.
Kung makakarating sila sa ilog, maaari nilang sundan ang agos nito hanggang sa makarating sa pangunahing kalsada na nag-ugnay sa Quiapo sa ibang bahagi ng Maynila. Sumang-ayon si Isabel. Muli silang naglakad ng mabilis. Ngunit, ilang minuto pa lang, narinig nila ang tunog ng makina mula sa di kalayuan. Hindi masyadong malakas, ngunit sapat na para mapahinto silang dalawa. Dahan-dahang papalapit ang tunog. Sinundan ng mga yapak at kaluskos ng mga dahon. Agad na pinatay ni Marco ang flashlight. Hinila niya ang kamay ni Isabel para magtago sa likod ng isang malaking puno na puno ng lumot. Mula sa siwang ng mga dahon, nakita nila ang tatlong lalaking nakaitim na damit na may dalang mga armas. Isa sa kanila ay may suot na itim na sombrero at nagsasalita ng may magaspang na tono. Inutusan niya ang kanyang dalawang kasama na suriin ang paligid. Nakilala ni Marco ang isa sa mga mukha. Siya ang lalaking nakita niya dati sa palengke. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Rafael de Leon. Ngayon, tiyak na nagtatrabaho sila sa ilalim ng utos ni Vice Alcalde Sandoval. Bumulong si Isabel na kailangan nilang lumayo. Bago pa mahanap ng grupo ang kanilang mga bakas, tumango si Marco at sumenyas na umatras ng dahan-dahan ng walang ingay. Magaan ang kanilang mga hakbang, ngunit naputol ang isang maliit na sanga sa ilalim ng paa ni Isabel. Ang tunog nito ay bumasag sa katahimikan. Agad na lumingon ang isa sa mga lalaki at sumigaw na may tao sa kanluran. Narinig ang tunog ng putok ng baril sa umaga. Nagliparan ang mga ibon mula sa mga puno. Hinila ni Marco ang kamay ni Isabel at tumakbo ng buong lakas sa gitna ng mga palumpong. Patuloy na narinig ang mga putok ng baril sa likuran. Tumama ang mga bala sa mga puno, nagpalipad ng mga piraso ng kahoy. Yumuko si Marco, sinusubukang protektahan ang katawan ni Isabel na tumatakbo sa unahan niya. Humihingal sila, nasusunog ang kanilang mga dibdib. Ang daan sa unahan ay pababa patungo sa gilid ng ilog. Madulas ang lupa dahil sa hamog, ngunit wala silang pagpipilian. Tumalon si Marco pababa, gumulong ng ilang beses sa basang lupa, at muling tumayo na may sugat sa tuhod. Sumunod si Isabel sa likuran. Puno ng putik ang kanyang mukha, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. Nagpatuloy silang tumakbo sa gilid ng ilog. Malakas at malinaw ang agos ng tubig, sumasalamin sa liwanag ng umaga na nagsisimula ng sumikat sa langit. Ang tunog ng tubig ay humalo sa sigawan ng mga taong humahabol pa rin mula sa di kalayuan. Lumingon si Isabel at sinabi na hindi sila maaaring tumakbo ng walang direksyon. Itinuro niya ang isang lumang tulay na kahoy sa itaas ng ilog. Sa kabilang dako, nakikita ang isang landas patungo sa isang maliit na nayon. Tumango si Marco at hinawakan ang kamay ni Isabel para hindi madulas. Maingat silang tumawid. Umuga ang mga kahoy ng tulay at ang ilan sa mga tabla ay marupok na. Ngunit nakarating sila sa kabilang dako. Pagdating, lumingon si Marco sa likuran. Nakita niya ang dalawang lalaking nakaitim na damit na lumitaw na sa gilid ng ilog. Isa sa kanila ay nagtutok ng baril. Itinulak ni Marco si Isabel para yumuko. Tumagos ang bala sa hangin at tumama sa isang malaking puno malapit sa kanila. Walang pag-aalinlangan, kumuha si Marco ng isang bato na kasing laki ng kanyang kamao at ibinato sa kabilang dako. Tumama ang bato sa helmet ng isa sa mga lalaki na nagpatumba sa kanya sa tubig. Sapat na ang pagkakataong iyon para sila ay magpatuloy sa pagtakbo. Ang daan sa unahan ay pataas. Tinatakpan ng mga mayayabong na puno ang liwanag ng araw. Ang hangin sa ilalim ng mga dahon ay maalinsangan. Ngunit hindi huminto sina Marco at Isabel. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na patag na lugar na puno ng mga ligaw na palumpong. Sa gitna nito, nakatayo ang isang maliit na kubo na pag-aari ng isang tagapag-alaga ng bukid. Tila walang tao sa kubo. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang pinto at tiningnan kung may tao sa loob. Pumasok sila at isinara ng mahigpit ang pinto. Umupo si Isabel na nakasandal sa pader habang hawak ang kanyang dibdib na tumataas baba. Tumingin si Marco mula sa isang maliit na bintana, tinitiyak na walang sumusunod. Tanging ang tunog ng mga ibon at ang agos ng tubig mula sa di kalayuan ang naririnig. Huminga siya ng malalim at binuksan ang bag para suriin ang laman nito. Lahat ng dokumento ay buo pa.
Bas ang gilid ng kupas na folder, ngunit hindi pa kumukupas ang mga sulat sa loob. Hinawakan ni Marco ang bag ng mahigpit, tila yakap ang huling pag-asa. Tinitigan siya ni Isabel ng may pagod ngunit mainit na mga mata. Sinabi niyang hindi sila maaaring magtago ng matagal. Maaga o huli, hahalughugin ng mga taong iyon ang lugar hanggang sa nayon. Kailangan nilang pumunta sa Maynila bago dumilim. Tumango si Marco. Sumang-ayon siya. Sinabi niyang kung makakarating sila sa terminal sa gilid ng lungsod, maaari silang sumakay ng bus patungong Maynila bilang mga ordinaryong pasahero. Tumingin si Isabel sa langit mula sa siwang ng bubong at sinabi na marahil ay binigyan pa sila ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Sa labas ng kubo, nagsimula ng humina ang hangin. Tumagos ang sinag ng araw sa manipis na hamog, nagliliwanag sa mga basang dahon. Tumayo si Marco at tumingin sa silangan. Doon, sa likod ng isang maliit na bundok, naroon ang daan patungo sa kalayaan at sa mas malaking panganib. Alam niyang hindi pa tapos ang paglalakbay, ngunit sa kanyang kaliwa, may isang Isabel na naglalakad ng may tiyak na mga hakbang. Dala ang paniniwala na ang katotohanan, gaano man karupok, ay maililigtas pa rin. Lumabas sila sa kubo, iniwan ang gubat na tila isinasara ang isang madilim na kwento sa kanilang likuran. Bawat hakbang ay nagdala ng kaluskos ng mga dahon at ihip ng hangin na parang bumubulong. Ang dalawang taong iyon ay naglakad patungo sa liwanag ng umaga, dala ang isang maliit na bag na puno ng katotohanang kayang yugyugin ang isang lungsod. Ang biyahe patungong Maynila ay tumagal ng halos isang buong araw. Sumakay sina Marco at Isabel ng isang maliit na bus mula sa terminal ng Quiapo bilang mga ordinaryong pasahero. Sa loob ng bus, tahimik ang kapaligiran, tanging ang tunog ng makina at ang kalansing ng kalsada ang pumupuno sa hangin. Nakaupo si Marco malapit sa bintana, yakap ang bag na naglalaman ng mga dokumento na ngayon ay buhay na nila. Sa tabi niya, sinubukan ni Isabel na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling tensyonado ang kanyang mukha. Sa tuwing humihinto ang bus, nag-aalalang tumitingin si Marco sa labas. Natatakot siyang may isang itim na sasakyan na sumusunod mula sa likuran. Ngunit hanggang sa pagsapit ng hapon, naging maayos ang kanilang biyahe. Nang papalubog na ang araw, pumasok ang bus sa abalang at maliwanag na lungsod ng Maynila. Nagsindi na ang mga ilaw sa kalsada. Mabilis na naglalakad ang mga tao sa bangketa at ang amoy ng mga pagkaing dagat mula sa mga kainan sa gilid ng kalsada ay sumalubong sa kanila. Huminto ang bus sa terminal. Tinulungan ni Marco si Isabel na bumaba. Mas mainit ang hangin sa Maynila, ngunit ang kanilang mga puso ay nanatiling malamig dahil sa tensyon. Sinuri ni Marco ang kanyang telepono at nakahanap ng isang mensahe mula kay Leo na ipinadala kaninang umaga. Ang mensahe ay naglalaman ng address ng isang law office kung saan nila kailangang makipagkita sa isang taong nagngangalang Attorney David Reyes. Sumulat si Leo na si David ay isang human rights lawyer na nagtrabaho para sa isang internasyonal na organisasyon at mapagkakatiwalaan. Agad silang humanap ng tricycle at nagpahatid sa address na iyon. Puno ng sasakyan ang mga kalsada ng lungsod. Nag-iingayan ang mga busina. Sa gitna ng kaguluhan, kakaiba ang pakiramdam ni Marco. Ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot ng normal. Samantalang siya ay kagagaling lang sa isang kadiliman na halos lumamon sa kanya ng buo. Pagkatapos ng halos kalahating oras na biyahe, nakarating sila sa isang lumang puting gusali sa gilid ng isang abalang kalsada. Sa harap ng pinto, may isang karatula na may nakasulat na David Reyes Deque Associates Dagi Office. Dahan-dahang kumatok si Marco. Isang lalaking nasa edad 40 ang nagbukas ng pinto. Matipuno ang kanyang katawan, maamo ang kanyang mukha, at matalim ang kanyang mga mata. Siya si David, ang taong binanggit sa mensahe ni Leo. Pinapasok sila ni David sa isang simpleng sala. Puno ng mga makakapal na libro tungkol sa batas at karapatang pantao ang mga estante sa pader. Ang amoy ng bagong timplang kape ay pumuno sa silid. Pagkaupo nila, tinitigan sila ni David ng may buong atensyon. Sinabi niya ng may mahinahong boses na ikinuwento na ni Leo ang kaunti tungkol sa kanilang kaso at hiniling na tulungan sila hanggang sa maging ligtas ang lahat ng ebidensya. Binuksan ni Marco ang bag at inilagay ang kupas na folder sa mesa. Detalyado niyang ipinaliwanag ang pinagmulan ng mga dokumento,
tungkol sa palengke ng Quiapo, sa lumang daungan at sa papel ni na Don Rafael de Leon at Vice Alcalde Sandoval. Nakikinig si David nang hindi pumuputol. Paminsan-minsan, may isinusulat siya sa isang maliit na kwaderno sa kanyang kamay. Pagkatapos magsalita ni Marco, huminga ng malalim si David. Sinabi niyang napakaseryoso ng kasong ito at sangkot ang isang malawak na network. Ayon sa kanya, hindi lang sila nakikipaglaban sa mga negosyante sa palengke, kundi pati na rin sa mga opisyal na may koneksyon sa mga otoridad. Nag-aalalang nagtanong si Isabel, posible pa po bang dalhin ang kasong ito sa publiko ng walang panganib? Tinitigan siya ni David ng malalim. Sinabi niyang walang katotohanang isinilang ng walang panganib. Ngunit, iginiit din niyang hindi na sila nag-iisa. Mayroon siyang mga koneksyon sa ilang national journalists at legal aid organizations sa Maynila na makakatulong na ikalat ang data na ito ng ligtas. Naramdaman ni Marco na bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Tinitigan niya si David ng may taos-pusong pasasalamat. Ngumiti ng bahagya si David at sinabi na aayusin nila ang lahat ngayong gabi. Iminungkahi niyang magpahinga sina Marco at Isabel sa likod ng opisina dahil maraming mata pa rin ang nagmamasid sa labas. Lumalim na ang gabi, umulan ng bahagya, binabasa ang mga bintanang salamin ng opisina. Sa loob, nakaupo si David sa harap ng computer, iniskan ang lahat ng dokumentong dala ni Marco. Pinangalanan niya ang bawat file ng isang sikretong code at ipinadala sa isang ligtas na server sa ibang bansa. Nakaupo sina Marco at Isabel sa isang mahabang upuan habang pinapanood ang ulan sa labas. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang ligtas sila pagkatapos ng ilang araw na pagtakas. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Bandang hating gabi, isinara ni David ang kanyang computer at tumayo. Sinabi niyang naipadala na ang lahat ng data, ngunit kailangan nilang maghanda dahil malaki ang posibilidad na may gagawing hakbang ang kabilang panig. Kapag kumalat na ang impormasyong ito, tinitigan niya si Marco at sinabi na hindi maliit ang ginawa ng binata. Nag-apoy siya ng isang maliit na apoy sa gitna ng kadiliman at ang apoy na iyon ay lalago at magiging isang liwanag na kayang yugyugin ang mga pader ng kapangyarihan. Yumuko si Marco na mumasa ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinabi na hindi siya nakakaramdam na magaling siya. Ayaw lang niyang makita muli ang mga maliliit na tao sa palengke na tinatrato na parang mga hayop. Dahan-dahang tinapik ni David ang kanyang balikat. Sinabi niyang ang mga taong hindi naghahangad ng personal na pakinabang ang pinakamatapang sa mundo. Si Isabel, na tahimik mula pa kanina, ay nagsalita. Sinabi niyang marahil ay pinagtagpo sila ng Diyos, hindi para iligtas ang kanilang mga sarili, kundi para iligtas ang maraming iba pa. Tiningnan siya ni Marco at dahan-dahang tumango. Sa kanilang mga mukha, sumilay ang isang pag-asa na matagal nang nawala. Umuulan pa rin sa labas. Ang tunog nito ay parang isang lumang awit na nagpapakalma. Sa loob ng maliit na silid, 3 tao ang nakaupo ng tahimik. Sa mesang kahoy, nakalagay ang isang kupas na folder at isang tasa ng kape na lumamig na. Ang mundo sa labas ay maaaring madilim pa, ngunit sa maliit na lugar na iyon, nagsimulang sumindi ang liwanag ng katotohanan. 3 araw pagkatapos makarating sa Maynila, nagsimulang lumabas sa national media ang balita tungkol sa palengke ng Quiapo. Ipinakita sa mga channel sa telebisyon ang mga piraso ng ulat tungkol sa diumano'y human trafficking na nagkukubli bilang distribusyon ng karne. Ilang malalaking pahayagan din ang nagsimulang magsulat ng mga artikulo tungkol sa madilim na network na kinasasangkutan ng daungan at palengke. Kahit hindi pa binabanggit ng direkta ang mga pangalan, nagsimula ng mag-usap ang mga tao. Dahan-dahang nahanap ng boses ng katotohanan ang kanyang daan. Sa opisina ni David, abala ang lahat. Patuloy na tumutunog ang telepono. Sinusubukang makipag-ugnayan ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang lugar. Nakaupo si Marco sa harap ng computer, tinutulungan si David na suriin ang mga data na kumalat na. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa simangat. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pakikibaka, ngunit nakakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Naghanda si Isabel ng mainit na kape para sa lahat, sinusubukang panatilihing kalmado ang kapaligiran. Ngunit ng hapon na iyon, mas balisa si David kaysa karaniwan. Nakatanggap siya ng ilang kakaibang mensahe sa kanyang telepono. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga banayad na banta,
inuutusan siyang itigil ang investigasyon at burahin ang lahat ng dokumento. Hindi tumugon si David. Sinabi lang niya kina Marco at Isabel na kailangan nilang maging mas maingat simula ngayong gabi. Hiniling niyang i-lock ang lahat ng pinto at isara ang mga kortina. Mabilis na dumating ang gabi. Malakas na ulan ang bumuhos sa lungsod ng Maynila. Sa labas, dahan-dahang nawala ang ingay ng mga sasakyan, pinalitan ng tunog ng ulan. Sa loob ng opisina, tanging ang tunog ng electric fan at ang mga patak ng tubig mula sa butas na bubong ang naririnig. Nagsusulat si Marco ng bagong ulat sa computer nang biglang mamatay ang kuryente. Naging ganap na madilim ang silid. Binuksan ni Isabel ang isang maliit na flashlight habang naglakad si David patungo sa bintana. Mula sa likod ng kurtina, nakita niya ang dalawang itim na sasakyan na huminto sa kabilang kalsada. Patay ang kanilang mga ilaw. Ngunit malinaw ang anino ng mga tao sa loob. Agad na isinara ni David ang kurtina. Tinitigan niya si Marco at sinabi na natagpuan na sila. Walang gaanong salita, binuksan ni David ang isang drawer at inilabas ang dalawang maliit na flash drive. Ibinigay niya ang isa kay Marco at ang isa kay Isabel. Ipinaliwanag niyang naipadala na ang pangunahing data sa isang network sa ibang bansa, ngunit ang mga backup na kopya ay nasa mga device na iyon. Kung may mangyari sa kanila, kailangang tiyakin ni Marco na isa sa mga ito ay makarating sa mga kamay ni Leo sa Maynila. Narinig ang mga yapak sa labas ng pinto. Malakas na kumatok sa pinto. Sumenya si David na magtago sila. Tumatakbo sina Marco at Isabel sa likod na silid. Samantala, nakatayo si David sa sala ng may kalmadong mukha. Ang pagkatok sa pinto ay naging malakas na paghampas. Sa wakas, pilit na binuksan ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaki, lahat ay nakaitim na damit. Isa sa kanila ay nagtutok ng baril kay David. Sinubukan ni David na magsalita ng mahinahon, tinatanong kung sino ang kanilang hinahanap. Sinabi ng lalaking may baril na gusto lang nilang bawiin ang isang bagay na hindi pag-aari ni David. Inakusahan niyang ang mga dokumentong nakatago dito ay resulta ng pagnanakaw mula sa isang opisina ng gobyerno. Nanatiling tahimik si David. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Kailangan lang niyang magbigay ng oras para makatakas sina Marco at Isabel. Sa likod na silid, nag-aalalang tiningnan ni Marco si Isabel. Narinig niya ang ingay at mga nabasag na bagay mula sa harap. Tiningnan siya ni Isabel at bumulong na kailangan nilang lumabas sa likod na bintana. Dahan-dahan nilang binuksan ang bintana. Ang basang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanilang mga mukha. Umuulan pa rin ng malakas, ngunit nakatulong ito para takpan ang tunog ng kanilang mga hakbang. Bago umalis, lumingon sandali si Marco. Narinig niya ang malakas na boses ni David na tumatangging ibigay ang anumang bagay. Sinundan ang boses na iyon ng isang sigaw at pagkatapos ay tunog ng putok ng baril. Pinigil ni Marco ang kanyang hininga, nanigas ang kanyang katawan. Hinila ni Isabel ang kanyang kamay at pinilit siyang lumabas. Tumatakbo sila sa gitna ng ulan patungo sa isang maliit na eskinita sa likod ng opisina. Malakas ang agos ng tubig sa kalsada, tumatalsik sa bawat hakbang nila. Sa likuran nila, nagsimulang makita ang apoy sa bintana ng opisina ni David. Itim na usok ang umakyat sa langit ng gabi. Tinitigan ni Marco ang tanawin na iyon ng may basang mga mata. Alam niyang nagsakripisyo si David para sila ay makatakas. Hinawakan niya ng buong lakas ang flash drive sa kanyang kamay. Tila hawak ang lahat ng natitirang pag-asa. Nagpatuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sa isang malaking kalsada. Isang lumang taksi ang dahan-dahang dumaan. Kumaway si Marco. Huminto ang driver. Walang gaanong salita, hiniling ni Marco na ihatid sila sa terminal ng bus patungong probinsya. Tinitigan ng driver ang dalawang basang-basa, ngunit hindi gaanong nagtanong. Tumango lang siya at pinaandar ang makina. Sa biyahe, yakap ni Isabel ang kanyang bag. Sa kanyang mga mata, may mga luhang hindi pa bumabagsak. Dahan-dahan niyang sinabi na ginawa ni David ang hindi kayang gawin ng maraming tao. Sumagot si Marco nang may nanginginig na boses na bawat malaking pakikibaka ay laging may katumbas na mahal na presyo. Nang dumaan ang taksi sa isang malaking tulay sa ibabaw ng ilog, tumingin si Marco sa labas ng bintana. Dahan-dahang huminto ang ulan, madilim pa rin ang langit,
ngunit sa di kalayuan, may isang manipis na liwanag mula sa silangan. Tinitigan niya ang flash drive sa kanyang kamay at dahan-dahang sinabi sa kanyang sarili na hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Lumingon siya kay Isabel na natutulog sa kanyang balikat ng may pagod na mukha. Sa kanyang puso, ipinangako niyang hindi masasayang ang sakripisyo ng lahat, mula kay Mang Cardo hanggang kay David. Dadalhin niya ang data na ito hanggang sa ligtas na lugar. Sa labas, mahaba ang daan patungong probinsya. Tumingin ng diretso si Marco. Sa bawat patak ng ulan na natitira sa salamin ng bintana, nakikita niya ang anino ng mga mukha na nawala. Tila bumubulong sila sa kanya na magpatuloy. At nang gabing iyon, sa ibabaw ng basang kalsada, muling humakbang si Marco, patungo sa isang liwanag na hindi pa niya nakikita. Ang bus na nagdala kina Marco at Isabel ay dumating sa Maynila bago mag-umaga. Ang langit ay kulay abo pa, at ang malamig na hangin ay tumatago sa buto. Ang terminal ng bus ay abala sa mga taong kararating lang mula sa iba't ibang probinsya. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Marco ng may pagod na mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aalab. Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang sumusunod. Sa kanyang mga kamay, isang maliit na flash drive, nakabalot sa puting tela ang mahigpit niyang hawak. Iyon ang huling natitira sa kanilang pakikibaka. Naglalakad si Isabel sa tabi niya, nakayuko sa katahimikan. Namumugto ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nananatiling matatag. Agad silang humanap ng isang maliit na karinderya malapit sa terminal para magpahinga sandali. Ang amoy ng mainit na kape at pritong pagkain ay pumuno sa hangin ng umaga. Umupo si Marco habang tinitingnan ang trapiko na nagsisimula ng bumigat. Alam niyang hindi pa tapos ang paglalakbay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa Quiapo at sa Maynila, ngayon, ang huling responsibilidad ay nasa kanyang mga kamay. Mga isang oras ang lumipas, tinawagan ni Marco si Leo. Ang boses sa kabilang linya ay nagulat at naginhawahan nang marinig na buhay pa sila. Hiniling ni Leo na pumunta sila sa kanyang opisina sa Quezon City. Ipinangako niyang iingatan ang data na iyon at ihahanda ang lahat ng ebidensya para maibigay sa mga ahensya ng batas at malalaking media sa Maynila. Agad na sumakay sina Marco at Isabel ng jeep, tumago sa mga kalsadang puno ng sasakyan. Hindi malaki ang opisina ni Leo ngunit abala. Ilang mga staff niya ang nagtatrabaho sa harap ng computer, naghahanda ng mga balita. Nang makita si Marco na pumasok, agad na tumayo si Leo at mahigpit na niyakap ang kanyang kaibigan. Sa kanyang mga mata, may pagkaantig at pagmamalaki. Pinaupo niya sina Marco at Isabel at hiniling na lumabas ang lahat ng staff sa silid. Nang silang tatlo na lang ang natira, inilabas ni Marco ang flash drive at inilagay sa mesa. Dahan-dahan niyang sinabi na ito ang susi sa lahat ng kadiliman na kumitil sa maraming buhay. Binuksan ni Leo ang kanyang laptop at ang data sa loob ng flash drive. Nagsimulang lumitaw sa screen ang mga larawan at dokumento. May mga larawan ng bodega sa Quiapo, ng daungan sa Maynila, at isang listahan ng mga pangalan na idineklarang nawawala. Lahat ng ebidensyang nakalap ni Marco, David, at ng iba pa ay nakatago ng maayos. Tinitigan ni Leo ang screen nang may tensyon sa kanyang mukha. Alam niyang ang hawak nila ay hindi lang balita, kundi isang katotohanang kayang yugyugin ang bansa. Pagkatapos basahin ang lahat, tinitigan ni Leo si Marco at sinabi ng may determinasyon na ilalathala nila ito sa araw na iyon. Inihanda na niya ang isang network ng national media at ilang human rights organizations na handang isahimpapawid ang data na ito ng sabay-sabay. Tumango si Marco, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling balisa. Natatakot pa rin siya na may mga madidilim na kamay na susubukang pigilan sila. Ngunit, tinapik ni Leo ang kanyang balikat at sinabi na nagbago na ang laro. Ang katotohanang alam na ng maraming tao ay hindi na mapipigilan. Nang tanghaling iyon, isang malaking balita ang lumabas sa telebisyon at mga news website. Ang pamagat ay simple ngunit nakakagulat. Nabunyag, human trafficking network sa likod ng palengke sa Quiapo at daungan ng Maynila. Mabilis na kumilos ang mga pulis, hinuli ang ilang mga tao, kasama na ang mga opisyal sa palengke, at ilang malalaking negosyante na kilalang mapagbigay. Ang pangalan ni Vice Alcalde Sandoval at Don Rafael de Leon ay naging mainit na usapan sa buong bansa. Umalingaw-ngaw ang boses ng mamamayan,
humihingi ng katarungan para sa mga biktima. Tinitigan ni Marco ang screen ng telebisyon nang may basang mga mata. Naalala niya ang mukha ni Mang Cardo na nakangiti sa lumang daungan, si David na matatag na tumayo laban sa panganib at lahat ng nawala. Hindi na sayang ang kanilang mga sakripisyo. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Marco, nararamdaman ang bigat ng emosyon na sumisikip sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang sinabi na sa wakas, nagsisimula ng mahanap ng katarungan ang kanyang daan. Nang hapon na iyon, pumunta sila sa isang parke para magpahangin. Sa ilalim ng isang malaking puno, umupo si Marco habang tinitingnan ang langit na nagsisimulang maging kulay kahel. Sinabi niyang hindi niya alam kung magsusulat pa ba siya ulit. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya nagsisisi. Ngumiti si Isabel at sumagot na ang katapangan ay hindi tungkol sa kung sino ang malakas, kundi kung sino ang patuloy na humahakbang kahit na nakakapit ang takot. Tiningnan siya ni Marco at tumango. Sa di kalayuan, narinig ang tawag sa panalangin. Nagsimulang maglakad ang mga tao ng may kapayapaan. Yumuko si Marco at nagdasal sa kanyang puso. Hiniling niyang ang mga kaluluwang nawala sa pakikibakang ito ay makahanap ng pinakamagandang lugar. Nagdasal din siyang ang katotohanan ng kanilang dinala ay hindi titigil dito, kundi lalago at magiging kamalayan para sa maraming tao. Ilang araw ang lumipas, bumalik sina Marco at Isabel sa Quiapo na may kasamang mga pulis. Nakatayo sila sa harap ng palengke kung saan nagsimula ang lahat. Tila tahimik ang mga pwesto. Ang ilan ay isinara na para sa investigasyon. Ang mga taong dumadaan ay tinitingnan sila ng may paggalang at pasasalamat. Isang ina ang lumapit at kinamayan si Marco habang tumutulo ang luha. Sinabi niyang nawala ang kanyang anak sa palengking ito at ngayon, alam na niya ang katotohanan. Yumuko si Marco, hindi makapagsalita. Nang hapon na iyon, naglakad sila sa mga eskinita ng palengke na ngayon ay tahimik na. Ang amoy ng dugo at karne na dati inanunuot ay wala na. Tanging ang hangin ng hapon ang dahan-dahang umiihip, dala ang mga alaala na hindi kailanman mawawala. Huminto si Marco sa harap ng lumang pwesto kung saan nagsimula ang lahat. Doon, nakatayo pa rin ang mga tabla na may mga kupas na mansa. Matagal siyang nakatayo, hinahayaan ang kanyang isipan na maglakbay. Sa kanyang puso, naririnig niya ang mahinahong boses ni David, ang katapangan ni Mang Cardo, at ang kabaitan ni Aling Nena. Nakatayo si Isabel sa tabi niya, tinitingnan ang araw na dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Sinabi niyang ang buhay ay hindi kailanman ganap na malaya sa kadiliman. Ngunit, sa tuwing may isang taong naglakas loob na magsindi ng isang maliit na kandila, ang kadiliman ay nababawasan ng kaunti. Umiti ng bahagya si Marco at sumagot na marahil ang maliit na kandilang iyon ay sila at ngayon, ang tungkulin ng susunod na henerasyon ay panatilihin itong nakasindi. Dumating ang gabi, ang langit ng Quiapo ay puno ng mga bituin. Mula sa di kalayuan, narinig ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang. Naglakad sina Marco at Isabel paalis sa palengke, dinaanan ang isang makitid na kalsada na ngayon ay may mga bagong ilaw. Sa bawat hakbang, dala nila ang mga alaala, mga sugat, at pati na rin ang pag-asa. Ang buhay ay maaaring hindi na magiging pareho, ngunit alam nilang hindi dito nagtatapos ang pakikibaka. Ang katotohanan ay maaaring dumating ng huli, ngunit hindi ito kailanman nagkakamali ng adres. Lagi nitong hahanapin ang kanyang daan, sa paglipas ng panahon, sa kabila ng takot, at sa huli, makakarating sa puso ng mga taong mailakas ng loob na makinig. At nang gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng Quiapo, tinitigan ni Marco ang huling bituin at bumulong sa kanyang puso na hanggat may katapangan, hanggat may pag-ibig, ang katotohanan ay patuloy na mabubuhay. Ang buhay ay laging nagbibigay sa atin ng dalawang pagpipilian, manahimik o lumaban. Minsan, ang pakikibaka ay nagdudulot sa atin ng pagkawala ng maraming bagay, kahit na ang buhay ng mga taong mahal natin. Ngunit hanggat hawak natin ang katotohanan, sa katunayan, hindi tayo kailanman natatalo.